Sanay sa hirap, sanay sa pagsisikap, sanay sa pagtitiis. Ito ang mga bagay na matagal nang kinasanayan ng lalaking si Elias. Bata pa lamang kasi siya, namulat na siya sa kahirapan ng pamilyang kinilala niya. Wala na mga magulang si Elias. Ang kanyang ama ay namatay noong nasa serbisyo pa. Dating sundalo ang ama niya pero kakasimula pa lang sa serbisyo ay nadali na agad ng mga rebelde. Sanggol pa siya noong panahon na yon kaya hindi niya nakilala ng lubos ang kanyang ama. Ang kanyang ina naman, naganap na ng ibang lalaki at iniwan siya sa kanyang lola na agad na ring namatay. Wala na siyang balita sa kanyang ina. Ang huling pagkakaalam niya, nakapangasawa ito sa ibang bansa. Ngayon, mag-isang binubuhay ni Elias ang kanyang sarili. Kahit na hindi madali ang buhay para sa mga kagaya niya, kailanman ay hindi naman siya nagreklamo. Tinanggap niya ng maluwag kung ano ang binigay sa kanya ng Panginoon. Naging positibo pa rin siya sa buhay kahit madalas na hindi umaayon ang panahon sa kanya. Mamaya raw 6:00 ng gabi. May meeting daw sabi ni Mang Temyong. Pumunta ka Nung nakaraan wala ka eh. Hindi pwedeng absent ka na naman. Bago-bago lang natin eh. Tinapik siya ng kanyang kaibigan sa samahan ng manunugis, si Nando. Magdadalawang buwan pa lamang sila sa samahan pero parang matalik na rin na kaibigan ang turingan nila. Halos kasundo niya kasi sa lahat ng bagay si Nando. Ang pagkakaiba nga lang nila, medyo nakakaluwag sa buhay si Nando kaysa sa kanya. Oo, pupunta ako mamaya. Kailangan ko lang ihatid itong mga sako nito kay Catering. Ano na naman ba kasing laman yan? Lupa ito, pre. Ibinabari ito ng truck kanina. Hindi na kasi makadiretso doon kina Catering kasi mahirap na makaliko ang mga sasakyan sa dulo. Alam mo naman yun, di ba? Kaya ito, iisa-isahin ko to papunta ron. Sayang to. Pera din to. Lupa? Ano naman kayang gagawin niya sa lupa? Malapit na siguro siyang ilibing no? Uy, huwag ka nga magsalita ng ganyan. Kahit na medyo masama ugali nun, masama pa rin yun. Oo nga, di ko pa rin kasi nakakalimutan yung trato niya sa akin dati. Nakakala mo, pusang gala lang akong itinataboy. Nagkamali lang naman ako ng bahay. Pero, sige na, tulungan na kita. Ang dami niyan eh. Sigurado ka ba? Mabibigat to. Tingin mo sa akin, mahina. Ikaw bahala. Pero salamat. Sinimulan na nila ang pagbubuhat ng sako. 6 na sako yon kaya nakatatlong balik silang dalawa. Nang matapos na nila ang pagbubuhat, ay inabutan si Elias ni Catering ng 200 piso. Hahatian niya sana si Nando pero hindi na yun tinanggap ng lalaki. Tanggapin mo na, nagpagod ka rin naman eh. Hindi na, mas kailangan mo yan. Tinulungan kita hindi dahil sa pera, kundi dahil gusto ko matapos mo na kagad yan. Maraming salamat The best ka talaga. Mayaman ka na, mabait ka pa. Pinagsasabi mong mayaman, may kaya lang sa buhay at hindi ako yun Yung mga magulang ko, sila may pera at hindi ako. Pero ganito, ililibre na lang kita ng lugaw kina Mang Domeng. Okay na ba yun? O sige, lugaw na lang. Gutom na rin ako eh. Nagtungo ang dalawa sa lugawan. Sakto naman na walang gaano kumakain noong mga sandaling yun. Habang kumakain sila, napadana naman yung magandang sasakyan sa kalsada. Mabagal lang ang pagpapatakbo ng sasakyan dahil medyo malubak. Huminto yun saglit at lumabas ang driver nang mabalahaw ang gulong nito sa putikan. Bumukas ang bintana. Napangiti na lamang si Elias nang makita niya ang magandang mukha ng babaeng si Alona. Si Alona ay anak ng mayamang donya sa kanilang baryo. Sobrang ganda ng dalaga. Parang manika ang mukha nito at ang mga mata parang laging nagsusumamo. Hindi na nagdalawang isip pa si Elias at Nando. Agad silang lumapit doon para tulungang makaahon ng sasakyan. Tinulak nilang dalawa ang sasakyan at ilang sandali lang nakaalis na rin yun sa pagkakabalahaw. Hindi man lang nagpasalamat sa kanila ang driver. Pero nakita nilang dumungaw sa bintana ang babaeng si Alona. Tumatak sa isipan ni Elias ang magandang ngiti ni Alona.
bigla na lamang nabuo ang kanyang araw. Kasama na naman kasi nila si Doña Lara eh. Kaya yun, bawal magpasalamat. Napakasama talaga na ugali na matandang yun, no? Di ko nga alam kung bakit naging kaibigan ng mga magulang ko yun eh. Uy, Elias, nakikinig ka ba? Ano yun? Walang ya, lutang ka na naman. Nakita mo lang si Alona eh. Pre, mahirap dagitin yung babaeng yun. Paano kung sabihin ko sa yung nagkausap kami nung nakaraan? Ano? Seryoso ko ba? Uy, hindi nga. Oo nga. Nagtanong lang siya sa akin ng direksyon. Nagkita kami sa bayan nung nakaraan eh. Nagpapasama pa nga siya sa akin pero nahiya lang ako eh. Gagi, dapat sinamahan mo na. Ang hina mo talaga oh. Di ba, crush na crush mo yun? Masaya na ako sa ganun. Naniniwala ako na mas mapapalipit pa kami sa isa't isa. Hindi mawala-wala sa mukha ni Elias ang malapad ng ngiti ng mga sandaling yon. Para na itong buwang na nakangiti habang kumakain sila ng lugaw. Hanggang sa makauwi ang binata sa bahay niya. Tulala pa rin siya at iniisip ang masasayang bagay na kasama ang dalagang si Alona. Pero nawala ang kanyang ngiti nang mapatingin siya sa larawan ng kanyang lolo na nakadikit sa dingding. Aminadong miss na niya ang matanda. At sa tuwing pinanghihinaan siya ng loob, tumitingin lang siya sa larawan na yon. Pwede naman ako magmahal ng katulad ni Alona, di ba, Lo? Natatawa na lamang siya sa sarili niya dahil maging ang lolo niyang matagal ng patay ay tinatanong niya pa. Makalipas sa mga sandali, tumungo na si Elias sa lugar kung saan gaganapin ang pagpupulong ng mga manunugis. Pagdating niya roon, agad niyang inabutan sa bukana ang lalaking si Nando. Halatang iniintay din siya nito. Oh, bakit hindi ka pa pumasok? Iniintay kita eh. At saka, epal na naman tong si Adonis. Ayaw kami papasukin porque wala kaming dalang upuan. Pwede namang tumayo, di ba? Bida-bida na naman pala yung Adonis na yan no? Palibasa, mayabang kasi lolo niya si Mang Temyong. Alam mo naman kung sinong magaling. Hindi nga yata mananalo sa iyo yan ng sparring eh. Baliw, baka marinig ka. Isa pa, wala akong binatbat dyan. Mas matagal na sa ating manunugis yan. Lolo niya pa yung leader. Malamang sa malamang mas marami siyang nalalaman kaysa sa atin. Ano naman? Hindi naman sila pareho ng lolo niya eh. Tingnan mo nga ugali, parang timang. Ako ba sinasabihan mo na parang timang? Napalingon sila sa kanilang likuran. Hindi nila namalaya na nasa likuran na pala nila ang binatang si Adonis. Napakamot na lamang sa ulo si Nando. Hindi ikaw yun. Tamang inala ka na naman eh. Ayusin mo mga pananalita mo ha. Nakakalimutan mo na yata mas mataas ako sa inyo. Hindi ko naman nakakalimutan yun eh. Pero wag mo rin kalimutan na di mo dapat ginagamit ang posisyon mo para manghamak o magmataas. Ano bang problema mo? Pep. Tama na. Masama ang nag-aaway. Ang mabuti pa, papasukin mo na lang kami, Adonis. Kasi makikinig din naman kami sa mga mapag-uusapan. Pwede naman kaming tumayo na lang eh. Maghintay ka. Hindi ko ang magdedesisyon. Ginagawa ko lang ang trabaho ko. Kung di kayo makapaghintay, abay umalis na lang kayo. O mas mabuti, umalas na lang kayo sa samahan. Bakit hindi mo gawin? Ikaw nakaisip eh. Ano? Sinasabi ka? Sige na, maghihintay na lang kami rito kung kailan kami papapasukin. Tiningnan sila na masama ni Adonis at saka bumalik na rin sa loob. Banas na banas naman si Nando noong mga sandaling yon. Talaga naman kasing lagi na lang silang pinag-iinitan ni Adonis kahit wala naman silang ginagawang mali. Konting-konti na lang talaga. Mabibira ko na yung Adonis na yan eh. Huwag ka na magsalita ng ganyan. Kapag ginawa mo yan, ikaw naman ang malalagay sa alanganin. Pati buo mong pamilya. Nakakapikon na kasi. Hayaan mo na. Baka kulang lang talaga sa pagmamahal niyang si Adonis. Mukhang pinaglihi sa samaan ng loob eh. Natawa na lamang ang dalawa. Ilang minuto pa silang naghintay. Nakapasok lamang sila nang dumating na ang pinuno ng manunugis na si Mang Temyong. Gaya ng inaasahan nila,
Nakatayo lamang sila sa gilid dahil hindi sila nakapagdala ng upuan. Hindi nagtagal ay nagsimula na rin ang pagpupulong. Maraming mahalagang bagay ang napag-usapan ng mga sandaling yon. Isa na nga rito ay ang tungkol sa mga nilalang na matagal ng kaaway ng mga manunugis, ang mga aswang. Maraming taon na mula nang huling may nakitang aswang sa kanilang baryo. Matagal na ring nananahimik ang mga yon. Pero nang makakita ng banta ang matandang si Temyong, pinagpalagay nilang lahat na maaaring magbalik ang mga salot ng nilalang para maghasik na naman ng lagim. Natapos naman ng maayos ang kanilang pag-uusap. Nauna nang lumabas ang magkaibigan. Nakaharang pa nga sa daraanan nila si Adonis, pero hindi na lamang nila yung pinansin. Bagay na lalong kinagigil ng binata sa kanila. Tingin mo, posible ba na talagang bumalik ang mga aswang dito sa atin? Sabi naman ni Mang Temyo kanina, di ba? 50-50. Ibig sabihin, pwedeng oo, pwedeng hindi. Pwedeng oo kasi baka mas marami na sila at mas malakas. Pwede rin namang hindi kasi baka takot na rin sila sa mga manunugis. Pero isa lang naman ang nakakasiguro tayo eh. Patuloy pa rin silang namumuhay. Hindi lang talaga natin alam kung nasaan. Kahit na dumating man sila rito sa atin, handang-handa naman ako eh. Lalabanan ko sila at poprotektahan si Alona. To talaga oh. Puro kalandian eh. Umuwi na nga lang tayo. Napapakamot na lamang si Elias sa kanyang ulo. Kinabukasan ng umaga, nagtungo na siya sa bigasan na pagmamay-ari ng pamilya ni Nando. Umi-extra-extra kasi siya roon kapag wala pang iba niyang raket. Pagkainipang inabot ni Elias sa bigasan dahil wala namang gaanong bumibili roon. Pero laking gulat at saya ng binata nang biglang dumating ang nagliliwanag na ganda ng dalagang si Alona. Magandang tanghali, Ma'am Alona. Bibili ho ba kayo? Oo, pero hindi para sa akin. Bibili ako ng 4 na sako. Ipamimigay namin kasi yan sa kabilang baryo eh. Dun sa mga nasunugan. Hindi lang po pala kayo maganda. Meron din po pala kayong mabuting puso. Nakakahanga po kayo, ma'am. Naku, ang mga lalaki talaga, bolero. Kahit naman sino, gagawin din naman ang gagawin ko. Simpleng pagtulong lang naman ito. Hindi mo ako kailangang purihin. Bibihira na lang po kasi ako makakita ng maganda na, mayaman na, tapos mabait pa sa mga kagaya naming mahihirap. Para sa akin kasi, wala namang dahilan para maging masungit ang mayayaman sa mga kagaya ninyo. Tao lang naman din kasi kayo at tao lang din naman kami. Pantay-pantay tayong lahat sa mata ng Diyos. Kaya dapat pantay ang pakikitungo natin sa lahat. Kaya gusto kitang maging asawa eh. May sinasabi ka? Ho? Wala ho. Ang sabi ko po, ano po bang klase ng bigas ang bibilin nyo? Kahit ano, basta mabango. Inasikaso na rin ni Elias sa mga kakailanganin ni Alona. Masaya siyang ginagawa ang kanyang trabaho dahil nanonood sa kanya ang dalaga. Ganadong-ganado ang lalaki. Kahit mabigat ang binubuhat niya, ay walang kahirap-hirap niya na lang itong sinasakay sa likuran ng sasakyan. Maraming salamat ah. O ito, kunin mo na. Tip ko sa'yo. Hindi na po. Trabaho ko naman po kasi ang ginagawa ko eh. Kaya di nyo naman po kailangan magdagdag ng bayad. Hindi, tanggapin mo na. Wala nang nagawa pang binatang si Elias nang hawakan na ni Alona ang kanyang kamay. Sa lambot ng kamay ng dalaga, para siyang pumailalim sa isang hipnotismo. Hindi na siya nakapagsalita ng mga sandaling yun. Tila ba sandali siyang nawala sa kanyang sarili. Uy, nakanganga ka na naman dyan. Makita ka ni Mama dyan, yari ka talaga. Pre, nagdikit yung kamay namin. Oo nga, binigay niya mismo sa kamay ko ang perang ito. Di ayos, may pandagdag ka na sa panggastos mo. Hindi. Anong hindi? Hindi ko gagastusin ang perang to. Ilalagay ko ito sa garapon at iingatan. Ito ang tanda ng araw na ito. Raulo, kapag dumating ang araw na kailangan mo ng pera, gagastusin mo rin yan, no? Hindi ka bubuhayin ng landi.
Ito naman si Nando kontrabida eh. Tinuturuan lang kita maging praktikal, pre. Eto tatapatin na kita. Wala namang masamang umibig sa gaya ni Alona eh. Pero dapat, alam mo rin na mas malabo pa sa sabaw ng buko na pinagugasan ng kamay na magkatuluyan kayo. Sa ugali pa lang ng nanay nun, nako, wala ka nang magagawa. Bumuntong hininga na lamang si Elias. Alam naman niyang may punto ang kanyang kaibigan. Pero sa tuwing iisipin niya kasi ang magandang ngiti ni Alona, para siyang nakakalimot sa mga bagay na alam naman niyang hadlang sa kasiyahan niya. Pasensya na, pre. Alam kong nalungkot ka. Pero pre, ganito ang buhay natin eh. Hindi lahat ng gusto natin para sa atin. O kaya hindi lahat ng mababait sa atin pipiliin tayo. Hindi naman ako hadlang sa nararamdaman mo kay Alona. Gusto lang kitang ihanda sa mga pwedeng mangyari. Tropa tayo eh. Kahit papaano, ayaw din naman kitang masaktan. Maraming salamat sa mga paalala mo, pre. Alam mo, swerte ako kasi may kaibigan akong gaya mo na handang gumabay sa akin. Wala na akong pamilya, ikaw na lang ang pinakikinggan ko. Kaya maraming salamat talaga. To naman, nagdrama pa. Walang problema yun, pre. Pero lilinawin ko ulit hindi ako tutol sa pag-ibig mo sa kanya. Sakaling magkaroon ng himala at magmahal din siya sa'yo, di susuportahan kita. Kung saan ka masaya, doon ako. Alam mo naman yun, di ba? Pinangako ko mula nang iligtas mo ako. Sinabi ko na tutulungan din kita maging masaya. Pre naman, ayos na sa akin yun. Di ko na nga iniisip yun eh. Pre, kung di mo ko inilapata sa lintik na bangin na yon, baka wala na ako. Kaya utang ko sa'yo buhay ko. Itong pagiging mabuti at poging kaibigan ko sa'yo, eto ganti ko. Ayos na tayo sa pagiging mabuti, pre. Huwag mo na isama yung pogi. Oy, bakit? Pogi naman ako Oo na. Ganun kasaya ang kanilang pagkakaibigan. Para na silang magkapatid kahit na maikling panahon pa lang nila nakikilala ang isa't isa. Matapos ang trabaho ni Elias, umuwi na lang muna siya sa kanilang bahay. Pero laking gulat na lang niya nang makita ang babaeng si Alona sa loob ng bakuran. Muntikan pa siyang matumba. Buti na lang ay nakakapit siya sa bakod. Para ka namang nakakita ng aswang sa reaksyon mo. Nakakatakot ba ako sa paningin mo? Nako, hindi ma'am. Nagulat lang ako kasi nandito po kayo. Hindi ko rin po alam kung paano nyo nalaman na dito ako nakatira. Dumaan ako sa bigasan kanina. Naghatid ka ro ng bigas kaya yung kaibigan mo na lang ang nakausap ko. Tinuro niya ang bahay mo. Nandito ako para ibigay tong kalahating sako. Ito yung sobra sa mga pinamigay namin kanina. Para po sa akin? Bakit po? Sa lahat kasi ng iniisip ko na pwedeng pagbigyan ng bigas na ito, ikaw lang ang unang pumasok sa isip ko. Parang ikaw lang yung deserving Ang bait mo kasing tao. Kung maliwanag lang sana ng mga sandaling yon, makikita sana ng dalaga ang pamumula ng mukha ni Elias. Hiyang-hiya ng lalaki sa mga naririnig niya. Pero pilit niyang kinakalma ang kanyang sarili. Maraming salamat po, ma'am. Napakabait po ninyo. Mas mabait ka. O paano, mauna na ako Ay, siya nga pala, punta kayo sa birthday ko bukas na yon. Ito ang invitation card. Inabot ni Alona ang kapirasong card na may pangalan ng dalaga. Nagmamadali na ring umalis ang babae. Napaupo na lamang siya sa gilid ng bigas at natulala. Hindi kasi siya makapaniwala na nangyayari ang lahat ng yon. Hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon niya. Dahil ang babaeng matagal na niyang hinahangaan, ngayon ay unti-unti nang napapalapit sa kanyang buhay. Hindi makapaniwala ang binatang si Nando nang ibalita niya yon. Ganun pa man, pagdating kinabukasan, nagbihis na rin ang dalawa para dumalo sa kaarawan ng dalaga. Simpleng kasuotan lang ang ginamit nila. Pagdating nila roon, ay nakapasok din naman sila nang ipakita ang invitation na dala. Namamangha si Elias nang nasa loob na sila. Malawak ang venue.
Maraming lamesa at mukhang mamahalin din ang mga pagkain. Sa kanilang paglalakad, hindi sinasadyang masagi ni Elias sa matandang babae na nasa gilid. Pagtingin niya, nanlalaki ang kanyang mga mata nang makilala kung sino ito. Pasensya na po, hindi ko po sinasadya. Pasensya na po talaga. Tiningnan siya mula ulo hanggang paa ng donya na si Lara. Insulto ang naramdaman niya nang makita ang reaksyon ng mukha ng matandang babae. Pakiramdam ni Elias, minamalit siya nito sa pamamagitan lang ng tingin. Sino nagsabi na pwede kayong pumasok sa okasyon na ito? Hindi ba kayo nakakaintindi ng nakalagay sa labas? Ang mga narito lang ay mga imbitado. At higit sa lahat, bawal ang mga gusgusi na kagaya nyo rito. May nakita ba kayong mukhang basura dito? Grabe naman po sa mukhang basura. Malinis naman po mga suot namin At saka, hindi naman po kami masasamang tao. Hindi rin naman po kami pupunta rito kung hindi po kami inimbita ni Ma'am Alona. Inimbita kayo ng anak ko? Disgusting! Kahit na kailan, mahilig talaga ang batang yun sa mga taong walang direksyon ng buhay. Pinaaral ko ng maigi pero idinidikit lang niya ang sarili sa mga kagaya nitong hindi nga yata kayang makabili ng sariling magandang damit. Hindi naman po yata tama na pinagsasabihan niyo kami ng mga hindi magagandang salita. Kung ayaw niyo po kaming narito, lalabas na lang po kami. Wala naman pong problema sa amin. Mabuti pa nga, baka sundan pa kayo ng mga langaw rito. Nagtawanan ng mga amiga ng Donya. Halos manliit naman si Elias sa kanyang mga narinig. Si Nando naman, inis na inis. Pero dahil ginagalang pa rin nila ang mga naroon at ang okasyon, lumabas na lamang sila ng mansyon. Parang basang sisiw ang dalawa habang naglalakad paalis. Nagmamaktol naman ang kalooban ng lalaking si Nando at sinisipa-sipa pa ang mga bato na nakikita sa daan. Siraulong matanda yun Sabihin ko kaya kay Papa at Mama na hindi na sila gawing partner dun sa business namin. Napakamata pobre. Akala mo naman kung sinong sobrang yaman. Yumaman lang naman siya kasi namatay na yung mayaman niyang asawa Pasensya na pre nasira pa tuloy yung gabi mo. Huwag mo na lang isumbong sa mga magulang mo pre, para di na lumaki ang gulo. Ayaw ko rin naman na ito pa maging dahilan kung bakit pati negosyo nyo nadamay. Kasalanan ko rin kasi, masyado ako naging excited. Hindi ko inisip yung sinabi mong masama talaga ugali ng Donya Lara na yan. Wala ka namang kasalanan, pre. Siyempre, inimbita tayo. Malamang dadalo tayo. Kasi nakakaya din naman kay Ma'am Alona kung tatanggihan natin siya, di ba? Wala tayong kasalanan. Sadyang demonyo lang talaga yung ugali ng matandang yun. Alam mo, kapag dumating ulit ang mga aswang, dapat ang matandang yun ang unang lapain Hindi ko siya ililigtas. Kahit na maging ako pa yung pinakamagaling na manunugi sa buong mundo. Buong mundo? O bakit? Ano nakakatawa? Grabe ka naman sa buong mundo. Buong probinsya lang. Wala namang manunugi sa taswang sa ibang bansa Dito lang sa Pilipinas. Ay, oo nga no. Natawa na lamang din ang dalawa. Idinaan na lamang nila sa biruan ang sama ng kanilang loob. Dahil ayaw naman nilang masayang ang kanilang paghahanda, bumili na lamang ng alak si Nando at pulutan. Doon na lamang sila sa bahay ni Elias magdidiwang ng kaarawan ni Alona. Hindi pa nila nauubos ang isang bote, nagulat sila nang makitang nasa labas ng bakuran ng dalaga. Nakatayo ito roon at nakasuot pa nga ng itim na dress. Halatang galing pa ito sa sariling okasyon. Napatayo ang dalawa. Hindi pa naman sila sobrang lasing, kaya kahit na papaano, alam nilang may hiya pa silang nararamdaman. Naunang lumapit si Elias sa babae. Ma'am, Alona, ano pong ginagawa niyo rito? Bakit po kayo nandito di ba kaarawan niyo po ngayon? Nandito ako kasi nalaman ko ang nangyari. Gusto kong humingi ng paumanhin kasi wala ako kanina. Pasensya na sa ginawa sa inyo ni Mama. Nakatinginan si Elias at si Nando. Nagkibit na lamang si Nando ng kanyang balikat. Ayos lang po yun, ma'am. Nangyari naman Isa pa, ayaw na rin naming masira ang kaarawan ninyo.
Pwede ba akong pumasok? Gusto ko kasi talagang makasama kayo sa kaarawan ko eh. Kasi sa totoo lang, kahit na hindi ko kayo kilala, parang kayong dalawa lang ang nagiging totoo sa akin. Sige po, pasok po kayo. Pinaupo nila ang babaeng si Alona sa harapan ng lamesa. Hindi makapagsalita ang dalawa sa sobrang hiya. Hindi nyo naman kailangang mahiya at kung pwede lang sana, wag nyo na akong ituring na mas mataas sa inyo. Wag na kayong magpo sa akin. Gusto ko ngayon pantay-pantay tayo. Sa katunayan, meron akong dala oh. Napatakip na lamang ng mata ang dalawang binata nang biglang may hinugot si Alona sa loob ng bra nito. 2 plastic na may laman na spaghetti at pansit. Dinalhan ko kayo nito. Ako mismo ang nagluto niyan kaya wala ako kanina nung dumating kayo. Talagang naisip niyo pa na ilagay ito sa bra niyo? Nagulat naman kami sa inyo. Ayaw kasi ni Mama na naglalabas ako ng pagkain. Kaya ayan, tara kain na tayo. Hindi mapaliwanag ni Elias kung bakit ganun kabait sa kanila ang dalaga. Lalong-lalo na sa kanya. Dahil matapos ang sandaling yon, sa mga sumunod na araw ay lagi na siya nitong kinakausap. Kung minsan pa nga, sinasadya siya nito sa bigasan. Sa paglipas ng mga araw, hindi na namamalayan ni Elias na unti-unti na pala silang napapalapit sa isa't isa. Tila hindi na naiisip ni Elias ang agwat ng antas ng kanilang pamumuhay. Sa mga nagdaang araw, aminado ang binata na tuluyan na siyang nahuhulog sa dalaga. Pero wala siyang lakas ng loob para sabihin yun kay Alona. Ganun pa man, sinusubukan na lamang niyang maging masaya na lang muna siya kung anuman ang samahan nila. Para sa kanya, masaya na siyang makita na masaya rin si Alona kapag magkasama sila. Para ka naman buwang dyan. Nakangiti ka na naman. Buwang agad? Di ba pwedeng masaya lang? Alam ko naman kung bakit ka masaya eh. Nagkakamabutihan na kayo ni Alona eh no? Ha? Nagkakamabutihan? Ano ka ba? Magkaibigan pa lang kami, no? Palang? Ibig sabihin, may hihigit pa ron? Hindi natin alam. Pre, paalala ko lang ha. Iba si Alona sa atin. Dapat handa ka sa magiging kapalit ng lahat. Pinaghahandaan ko na yun, pre. At kung sakali mang masaktan ako, tatanggapin ko ng buong buo yun. Naglalakad sila ng mga sandaling yun patungo sa kanilang headquarters. Nagpatawag na naman kasi ng meeting ang kanilang pinuno. May kumakalat kasing balita na ang mga ngaso raw sa gubat ay namatay dahil sa mga aswang. Wala pa namang lehitimong ebidensya na nagpapatunay na aswang nga ang salarin. Pero hindi pa rin nila sinasantabi ang posibilidad. Maiba tayo, pre. Tingin mo, mga aswang talaga yung mga dumali dun sa mga ngaso? Kaya nga tayo pupunta sa headquarters kasi aalamin natin eh. Tingin ko talaga, pre. Malapit na silang magbalik. Paano mo naman nasabi? Wala lang. Nararamdaman ko lang. Pinagdarasal ko nga na sana lumabas na sila eh. Para naman magamit na natin yung mga pinag-aralan natin. Ilang sandali lang ay nakarating na rin sila sa kampo. Ginrupo na ang mga manunugis para sa kanya-kanyang tungkulin na dapat nilang gampanan. Sa kasamaang palad, napunta ang magkaibigan sa grupo ni Adonis, ang taong kinaiinisan pa nila ang magiging pinuno ng kanilang grupo. Ganun pa man, wala naman silang magagawa. Kailangan may grupo silang kinabibilangan. Lalo na ngayong nagiging seryoso na pala ang problema nila pagdating sa mga aswang. Dito sa grupo ko, ayaw ko nang tatamad-tamad ha. Ayaw ko nang tatanga-tanga. Higit sa lahat, ayaw ko ng mga nagmamagaling. Tumingin pa si Adonis kay Elias at Nando na parabang ang mga sinabi nito ay para talaga sa dalawang lalaki. Hindi na lamang pinatulan na magkaibigan si Adonis. Mas inisip na lamang nila ang kanilang magiging misyon. Tayo ang naatasan na magbantay sa baryo natin. Habang ang iba naman, sila ang roronda sa mga kalapit na baryo. Kapag nagpatawag ako ng pagpupulong, gusto ko makarating kayo kagad. Ang mga malilate o kaya mga hindi makakarating, may karampatang parusa mula sa akin. Nagkakaintindihan ba tayo?
Sumang-ayon naman ang lahat ng mga sandaling yon. Pagkatapos ay agad na rin naman silang pinaalis ni Adonis. Nagmamadali na lang maglakad ng dalawa para hindi na sila mapag-initan ng kanilang tinuturing na leader. Lumipas pa ang mga araw. Napapadalas ang pagronda ng mga manunugis sa buong baryo. Dahil palaging kasama si Elias sa pagronda, nalaman na rin ni Alona ang tungkol sa pagiging manunugis niya. Wala namang yung problema sa dalaga. Mas lalo pa nga itong humanga kay Elias. Sigurado ka bang hindi ka man lang nagkaroon ng kahit na kaunting pagkadismaya? Akala ko kasi hindi mo magugustuhan kapag nalaman mong miyembro ko ng sama na yun eh. Nasa gilid sila ng ilog sa mga pagkakataong ito. May daladalang mga binalatang mangga si Elias habang sinasawsaw nila sa bagoong alamang. Ilang beses na nila itong ginagawa kapag walang pinagkakaabalahan si Elias. Isa ito sa mga bagay na gustong-gusto ni Elias. Bakit naman ako madidismaya? Wala namang masama sa ginagawa mo. Ang nakakadismaya ay yung mga lalaking pabigat sa pamilya at walang pangarap sa buhay. Maraming salamat pero alam mo ba kung anong pangarap ko sa buhay? Oo nga, ano nga ba? Ikaw. Ha? Anong ako? Ikaw ang pangarap ko. Ano? Bakit ako? Alona, alam kong nakakahiya pero kakapalan ko na ang mukha ko. Hindi ko na kayang itago pa yung nararamdaman ko sa iyo eh. Noon pa man, gusto na kita. Pero dahil alam kong magkaibang estado ng pamumuhay natin, wala akong lakas ng loob noon. Pero ngayon, tinatapangan ko na. Alona, gusto kita. At hindi naman ako naghihintay ng kahit na anong kapalit para mahalin mo rin ako. Masaya na ako sa nararamdaman ko. Sumilay ang malapad ng ngiti ng babae, pero hindi maintindihan ni Elias kung bakit siya biglang kinabahan. Pakiramdam niya, dulot ng kaligayahan ng kaba na kanyang nararamdaman. Elias, gusto rin kita. Ha? Ako? Gusto mo rin? Paano? Kasi naiiba ka sa lahat ng lalaking nakilala ko. Mabuti kang tao, napakabusilak ng puso mo. Higit sa lahat, nakikita ko kung paano ka nagsisikap sa buhay. Hindi gaya ng iba na umaasa lang sa mga magulang. Hindi pa rin ako makapaniwala. Elias, hindi ka naman mahirap mahalin. Para sa akin, tama lang na ikaw ang nagustuhan ko. Pero paano ang mama mo? Paano kung malaman niya ang tungkol sa atin? Hindi na nagsalita pa ang dalaga. Bigla na lamang nitong hinalikan ng lalaking si Elias. Nanlaki ang mga mata ng binata. Hindi na ito makagalaw matapos ang halikan na yon. Kailangan ko nang umalis. Baka hinahanap na ako sa amin. Basta tatandaan mo ang araw na ito ah. Ito ang araw na kung kailan tayo naging opisyal na magkasintahan. Naglakad na palayo ang dalaga. Nanatiling nakaupo ang binata sa batuhan. Nakatulala at napapangiti na lamang na parang tanga. Agad-agad? Kami na agad? Nawala lang ang kasiyahan niya nang makarinig siya ng tinig sa likuran. Isang tinig na ayaw na sana niyang marinig. Kaya pala wala ka ngayon sa inyo kasi nakikipaglandian ka lang sa anak ng Doña Lara na yon. Alam mo ba kung anong nangyayari ngayong gabi, ha? Meron nang nabiktima mga aswang. May isa ng bangkay ang natagpuan. Tapos ikaw, nakikipaglandian ka lang? Napatayo si Elias sa kanyang kinauupuan. Bigla na lamang siyang kinilabutan sa kanyang narinig. Wala siyang ideya na gano'n na pala ang nangyayari. May nabiktima na mga aswang? Bingi ka ba? Sasabi ko lang ah. Masyado na kasing okupado ng kalandian niyang utak mo eh. Tumiwalag ka na lang kaya sa pagiging manunugis. Total, wala ka naman silbi. Hindi na nakapagsalita si Elias ng mga sandaling yon. Nilapitan siya ni Adonis at tiningnan siya na masama. Ayaw ko sa lahat, yung inuunaan ako sa mga gusto kong mapunta sa akin. Tinulak siya ni Adonis at naglakad na rin ito palayo.
Gulong-gulo naman ang lalaking si Elias sa sinabi ni Adonis. Sumunod na lamang siya roon at pagdating nga nila sa kanilang baryo, marami ng tao sa harapan ng barangay. Nadala na kasi roon ng isang bangkay ng magsasaka na natagpuan daw na lumulutang sa ilog. Wakwak ang tiyan ng magsasaka at wala na rin ang dila at mata. Maraming kalmot sa katawan. Indikasyon lamang na nanlaban pa ang magsasaka bago ito tuluyang mapaslang. Saan ka ba galing? Kanina pa galit na galit sa'yo si Adonis. Tanong ng kanyang kaibigan nang abutan na niya itong nakikiosyoso rin doon. Nakita na kami. Kaya nga ako nagmadaling pumunta rito eh. Kailangan na talaga natin maging seryoso ngayon, pre. Gumawa na ng hakbang ang mga aswang. Sabi nila Mang Temyong, isang mensahe raw ito na dapat natin pagtuunan ng pansin. Nag-aamon na ng gulo mga aswang eh, oh. Ano ba talagang gusto nilang mangyari? Eh di, patayin lahat ng manunugis para wala nang hadlang sa mga plano nila. Napabuntong hininga na lamang ang binatang si Elias. Aminadong dumadaloy na rin sa kanyang sistema ang kaba. Palagay niya, anumang oras ay mapapalaban na sila. Mga ilang sandali pa, kinuha na rin ang bangkay ng kaawa-awang magsasaka. Nagsialisan na rin ang mga tao. Umuwi na lang din sina Elias at Nando. Bukas ng umaga, maaga tayo. May pagpupulong na naman. Huwag kang papauli ha, magagalit na naman sa'yo si Adonis. Sige pre, maraming salamat. Tinapik na siya sa balikat ni Nando at naglakad na rin palayo. Nang makarating na siya sa kanilang bahay, nagulat siya nang naroon na ang mga kalalakihan na nakaitim. Matatangkad ang mga yon. Pagtingin niya sa kanyang bahay, lumabas mula roon ng donya na si Lara. Sandali, bakit po kayo narito? Narito ako para sabihin sa iyong wala kang karapatang mahalin ang anak ko. Isa ka lang basura sa paningin ko at kahit na kailan, hindi ka pwedeng dumikit kay Alona. Layuan mo ang anak ko, dahil kung hindi, matitikman mo ang hinahanap mo. Wala naman po ako masamang intensyon kay Alona. Mabuti po ang hangarin ko sa kanya. Huwag mo kong gamitan ng mga ganyang salita mo. Alam ko na yan. Kunwari mabuti pero ang totoo, pera lang naman ang habol mo sa kanya. Hindi nagagana sa akin ang mga ganyang estilo. Nagkakamali po kayo. Mahal ko po ang anak ninyo. At wala naman po akong pakialam kung ano ang estado niya sa buhay. Pwes ako, may pakialam ako sa estado mo sa buhay. At hindi ako papayag na isang katulad mo lang ang mapapangasawa ng anak ko. Kaya pwede ba? Layuan mo siya. Pasensya na po kayo. Pero lalayuan ko lang siya kung si Alona mismo ang magsasabi sa akin. Abat, talagang matigas ang bungo mo? Sumenyas ang donya sa mga kalalakihang naroon. Walang ano-ano, bigla na lang siyang binugbog ng mga yon. Pinagsisisipa siya. Pinagsususuntok sa kahit na saang parte ng kanyang katawan. Nang makita ng donya na duguan na ang bibig ng binata, tumigil na rin ang mga kalalakihan. Hindi lang yan ang mapapala mo kapag pinilit mo pa rin ang sarili mo sa kanya. Tandaan mo, daga ka lang. Wala kang karapatan magmahal sa isang mamahaling pusa. Naglakad na palabas ang donya. Padabog pang sinarado ng mga kalalaki ng gate nila na yari sa kawayan. Pagtingin niya sa labas, nakita niya si Adonis na nakangisi. Parang masaya pa itong nakita ang sinapit niya. Sa mga pagkakataong yon, alam na ni Elias na si Adonis nga ang nagsumbong sa donya at napagtanto rin niya na may gusto rin si Adonis kay Alona. Naglakad na rin paalis si Adonis. Pinilit na lamang ni Elias na bumangon kahit masakit ang kanyang buong katawan. Umupo na lamang siya sa harapan ng pintuan niya at pinunasan ng dugo sa bibig niya. Siraulong Adonis talaga yun ha. Pinahamak niya ako. Nakakainis. Pumasok na lamang siya sa loob dahil sa nangyari. Napaisip siya kung ano ang kanyang gagawin. Hindi niya kayang pakawalan ng dalaga. Pero hindi niya rin naman alam kung ano ang mangyayari sa kanya sa oras na ipaglaban niya pa rin ang kanyang nararamdaman. Pinipilit niyang ituon na lamang ang atensyon niya sa problema ng mga manunugis. Pero habang ginagawa niya yon, mas lalo niya lang iniisip si Alona. Bumuntong hininga na lamang ang binata. Sa kakaisip niya ng kung ano-ano, nakatulog na siya.
Nagising na lamang siya nang maramdaman niyang may gumigising sa kanya. Pagdilat ng kanyang mga mata, mukha agad ni Alona ang bumungad sa kanya. Agad siyang napabangon. Oh, ano nangyayari? Bakit ka nandito? Elias, umalis na tayo. Ha? Anong umalis? Saan tayo pupunta? Anong oras na yun? Mamayang umaga, dadalhin na ako ni Mama sa Amerika. Ayokong umalis at ayokong mapalayo sa'yo. Kaya sige na, umalis na tayo. Magtana na tayo. Ayoko na rito. Ayokong dalhin niya ako sa malayo. Agad na napabangon si Elias nang marinig niya ang sinabing yun ni Alona. Kinabahan siya ng malala. Nang makita niyang umiiyak na si Alona ay nakaramdam siya ng awa rito. Kaya naman, kahit na alam niyang hindi tama na magtanan ng ganong kabilis, pumayag na lamang siya sa gusto ni Alona. Mag-iempake lang ako. Hintayin mo ko, aalis tayo. Mabilis na inilagay ni Elias sa mga gamit niya sa malaking bag. Kinuha na rin niya ang mga naipon niyang pera. Pagkatapos, umalis na rin sila ng bahay. Hindi alam ng dalawa kung saan ang kanilang destinasyon. Wala silang tiyak na pupuntahan. Ang tanging tumatakbo lamang sa isipan ng dalawa ay makalis ng kanilang baryo. Yun lang ang natatanging paraan para hindi masira ang kanilang pag-iibigan na inuumpisahan pa lamang nila. Habang naglalakad sa gilid ng kalsada, naramdaman na lamang ni Elias ang paghawak ng malambot na kamay ni Alona sa kanyang kamay. Napangiti ang babae. Nakaramdam naman ng kakaibang kaligayahan ng binata. Sa buong buhay niya, ngayon lamang siya nakaranas ng may babaeng humawak na matagal sa kanyang kamay. Maraming salamat, Elias, kasi handa kang samahan ako. Kasi, mahal kita. Hindi ko rin naman hahayaan na paghiwalayin nila tayo. Pasensya ka na kasi sinaktan ka nila. Kasalanan ko ang lahat. Hindi mo kasalanan. Kasalanan ko yung kasi hinayaan kong gawin nila sa akin yon. Ang mahalaga naman para sa akin ngayon magkasama na tayong dalawa. Saan tayo pupunta ngayon? Hindi ko rin alam Pero kung sakali mang may madaanan tayong baryo, manghupahan na muna tayo ron. Tumangutango na lamang ang babaeng si Alona. Makalipas ang halos 2 oras nilang paglalakad, isang tricycle driver ang huminto sa kanila. Tinanong kung saan sila pupunta. Agad naman nilang sinabi na kailangan nila ng mauupahan. Noong mga pagkakataong yon, sinamahan sila ng tricycle driver sa isang lugar na kung saan marami daw paupahan na bahay. Liblib na lugar na ang kanilang napuntahan, pero lihitimong may mga bakanting bahay naman. Ang pagkakaiba nga lang sa baryo nila, layo-layo ang mga bahay na nakatirik doon. Agad naman nilang nakausap ang isang matandang lalaki na ayon dito, yun ang may-ari ng mga bahay na paupahan. Mukha namang matino at maayos sa matandang sumalubong sa kanila. Magaan ang pakiramdam nila dito. Palangiti ang matanda at talaga namang lahat ng kanilang dapat malaman tungkol sa bahay ay sinabi na rin sa kanila. Mukhang mga bata pa naman kayo. Pero bakit nang madali na yata kayo magtanan? Hindi nyo na kailangang sagutin yon, ha? Ang mahalaga naman sa akin may mangungupahan na rito sa bahay na ito. Ay, siya nga pala. Tawagin nyo na lang akong Mang Ilorde. Ako may-ari ng mga bahay na paupahan dito. Kilala rin ako rito sa amin. Kaya kapag may problema, madali nyo akong mahahanap. Napaliwanag ko naman sa inyo ang lahat at narito na rin naman sa akin ang pera. May tanong pa ba kayo? Meron po bang mga tindahan dito na pwedeng bilhan ng pagkain? Ay, meron naman. Lakarin nyo lang ang dana ito. Makakarating na kayo sa mga tindahan. Kapag may nagtanong kung sino kayo, sabihin nyo kakilala ko kayo. Walang gagalaw sa inyo rito, kahit na sino. Maraming salamat naman po. Ay, maraming salamat din. Ay, sige na, magpahinga na kayo. Mag-uumaga na Pumasok na lamang ang magkasintahan sa loob ng bahay. Malinis ang loob. Maging ang mga pader ay mga bagong pintura rin. Wala itong ikalawang palapag.
Pero meron namang isang gilid at maliit na sala. Ang kusina naman ay nasa labas. Huminga ng malalim si Elias. Pasensya ka na kung dito lang tayo ha. Kapag nagkaroon ako ng maayos na trabaho, titira din tayo sa mas maayos na bahay. Wala naman sa akin kung anong titirhan natin. Basta magkasama lang tayong dalawa. Isa pa, nagsisimula pa lang naman tayo. Sigurado ka na ba talaga sa akin? Oo naman, sinabi ko na sa iyo yun, hindi ba? Baka kasi nabibigla ka lang eh. Ayaw mo ba sa akin? Anong ayaw? Gustong gusto kita no? Pero gusto na nahihiya ako sa'yo. Kasi ganito lang ako eh. Kaya ikaw ang pinili ko kasi alam kong kaya mo kong alagaan at protektahan. Kaya wag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Hinawakan ng babae ang pisngi ng binata. Napangiti na lamang din si Elias. Maya-maya, pumasok na rin sila sa silid. Dahil hindi pa sanay ang dalawa na magkatabi, sa sahig na lamang nahiga ang lalaking si Elias. Maagang nagising si Elias kinaumagahan. Habang natutulog pa si Alona, lumabas na muna siya ng silid para maganda ng kanilang kakainin. Wala silang nadalang pagkain kaya naisipan niyang bumili na muna sa tindahan. Nilakad niya ang direksyon na tinuro sa kanila ni Mang Elorde. Nang marating na niya yon, nakita niya mga taong tila kakaiba ang tingin sa kanya. Para bang ito ang unang pagkakataon na nakakita sila ng ibang tao sa kanilang lugar. Napapansin din ni Elias na para bang nagbubulungan ng mga yon. Ano ba to? Nakakailang naman sa lugar na to. Parang may masasamang binabala kung makatingin eh. Lumapit na lamang ang lalaki sa tindahan. Dahil wala namang karning tinda roon, gulay na lamang ang kanyang binili. Sinamahan na rin niya yon ng itlog na manok. Pabalik na ang lalaki nang biglang merong humarang sa kanyang batang lalaki. Namumula mga mata ng batang lalaki. Madungis at parang mananakit. Sunod ito ng sunod sa kanya. Boy, huwag kang nga sumunod. Wala akong ibibigay sa'yo ha. Sakto lang din tong pera namin eh. Pero hindi siya tinitigilan ng batang lalaki. Parang ginagaya na nito ang pag-angil ng isang aso. Napapakamot na lamang si Elias sa kakulitan ng bata. Mabuti na lamang ay dumating na si Mang Elorde na sa mga sandaling yon ay kagagaling lang din sa kung saan. Ay, Bornak, huwag kang makulit. Mga bagong tirayan dito sa baryo natin. Kargo ko mga yan, kaya huwag kang mangulit ha. Nang sabihin niyo na matandang lalaki, dali-daling umalis ang bata na parabang natataranta. Napapailing na lamang ang matandang si Elorde. Pasensya ka na kay Bornok ha. May problema sa pag-iisip yun eh. Pinabayaan na kasi ng mga magulang. Ayos lang naman po. Wala naman pong ginawa sa akin yung bata eh. Ano ba yung binili mo? Maggugulay ka? Opo eh. Wala na kasing karne. Mukhang maaga na uubos ang karne rito sa inyo. Kung gusto mo, diretsuin mo pa ang dulo. May isda namang tinda ron. Ay, hindi na po muna siguro. Baka magising na si Alona eh. Wala siyang madatnan. Swerte mo, iho. Kaya ikaw, ingatan mo yung babaeng yon. Mahalin mo siya ng totoo. Protektahan mo sa lahat ng oras. Ay, opo naman. Mahal na mahal ko po yun eh. Kahit saan, ilalabang ko po siya ng patayan. Nakakatuwa ka naman, iho. Kaya naman, akong bahala sa inyo habang narito kayo. Ligtas kayo rito. Tumango at ngumiti na lamang ang binata. Naglakad na rin siya paalis. Nang makauwi na sa bahay na inupahan, inabutan niyang tulog pa rin ang babae. Sinimulan na lamang niya ang pagluluto. Habang nagluluto, nagulat siya nang marinig na sumigaw si Alona sa loob. Agad-agad niyang pinuntahan ng dalaga at saka inasikaso. Anong problema? Napano ka? Nanaginip ako ng masama. Ano naman ang napanaginipan mo? Nagkagulo raw dito. Tapos nakita ko si Mama. Kasama niya ang mga tauhan niya at mga manunugis. Kinuha niya ako at pinatay kanila. Hindi totoo yan. Panaginip lang yan.
Hindi naman yan mangyayari sa tunay na buhay eh. Kaya relax ka lang. Maya-maya lang ay nahimasmasan na rin ng babae. Pero sa loob-loob ni Elias, batid niyang masamang pangitain ng mga ganong klase ng panaginip. Lumipas sa mga oras at kumain na rin silang dalawa. Naging maayos naman ang unang araw nila sa lugar na yon. At sa paglipas pa ng ilang araw, hanggang sa mag-isang buwan na nga, unti-unti na nga silang nasasanay sa sistema ng pamumuhay roon. May mangilan-ngilan na rin silang mga nakilala at nakakausap. Hindi na rin masama kung makatingin ng mga tao roon. Unti-unti na rin nilang nakakabisado ang takbo ng utak ng mga nakatira. Isang hapon, habang nagmimerienda ang dalawa, biglang nabuksan ni Alona ang usapin tungkol sa mga aswang. Mahina lang ang kanilang tinig dahil hindi rin naman pwedeng basta na lang ipaalam sa iba na manunugi si Elias. Hindi ka ba makikibalita sa mga kasamahan mo? Kay Nando, nung bago tayo umalis, narinig ko ang mga manunugis na pinag-uusapan ng mga aswang. Parang lumalala ng sitwasyon. Elias, kung gusto mo, umuwi ka na muna ron para malaman mo kung ano ang nangyari. Basta mag-iingat ka lang na huwag kang makita nila mama. Sigurado ka bang gusto mong iwan kita rito? Oo naman. Alam mo, may tungkuling kang naiwan nang umalis tayo. Kaya dapat balikan mo yon. Pero nakikiusap ako sa'yo. Huwag na huwag kang papahuli kina mama, baka mapahamak ka. Makibalita ka na lang muna sa kaibigan mo. Maraming salamat. Sa totoo lang, gusto ko na rin talaga makita si Nando eh. Pakiramdam ko, ang dami ko nang hindi alam tungkol sa samahan eh. Hinawakan ni Alona ang kanyang kamay at ngumiti ng malapad. Ayos lang naman ako rito. Mababait ang mga tao rito sa baryong ito. Isa pa, nandyan din naman si Mang Elorde na laging nangangamusta. Pangako, makakabalik ako ng ligtas. 9:00 na ng gabi na makalis ang lalaking si Elias. Palihim siyang bumiyahe patungo sa kanilang baryo. Nang makarating na siya roon, parang wala pa rin namang nagbago sa lugar. Tahimik pa rin sa gabi. Pero ang kakaiba lang, mas dumami na ang mga rumoronda. Hindi na yun basta mga tanod lang. Batid ni Elias na mga kapwa niya manunugis sa mga yon. Hindi siya nagpakita sa mga yon dahil wala siyang pinagkakatiwalaan bukod kay Nando. Alam niya kasing pwede rin siyang ilaglag ng mga yon, kaya mas pinili niyang magtago. Kumuha siya ng tamang pagkakataon para makapasok sa baryo. Kung saan-saan na lamang siya sumuot. Wala na siyang pakialam kung anong insekto ang kumagat sa kanya. Ligtas niyang nalagpasan ang mga kapwa manunugis. Natanaw na rin niya sa wakas ang bahay nila Nando. Ang kaso nga lang, hindi naman niya natanaw ang kaibigan sa bakuran. Nahihirapan siyang makalapit doon dahil sa asong nakatali sa gilid. Galit na galit pa naman sa kanya ang asong yon. Kaya ang ginawa niya, tumambay na muna siya sa kanyang kinalalagyan. Sa kanyang paghihintay ng mahigit 1 oras, nakita niyang lumabas na rin ng bahay ang kanyang kaibigan. Hindi na siya nagsayang ng oras. Kumuha siya ng maliit na bato at ipinukol yon kay Nando. Mabuti na lamang ay tinamaan yon. Makilang ulit din siyang sumitsit. Nang lumapit na ang binata, ay agad niyang hinila ang lalaki papasok sa likuran ng halaman. Uy, gagi! Saan ka ba nagpunta? Totoo bang chismis na tinanan mo daw si Alona? Shh! Laan mo lang boses mo. Pambira ka naman oh. Huwag tayo rito mag-usap. Tara, sumama ka muna sa akin doon. Nung mga sandaling yun ay nagtungo sila sa ilog na kung saan wala nang makakarinig sa kanila. Madilim na roon pero mas ligtas doon na pag-usapan ng mga bagay-bagay. Halos manakit ang ulo ni Nando nang malaman ng mga nangyari. Hindi kasi ito makapaniwala na hahantong sa pagtatanan ang pagtitinginan ni Elias at ni Alona. Sigurado kang hindi mo siya pinilit ha? Kasi pre, pwede kang kasuhan kung ganon. Hindi ko nga siya pinilit. Natutulog na nga ako noon nung bigla siyang dumating eh. Dadali na nga siya sa ibang bansa. Nalaman kasi ni Doña Lara yung tungkol sa amin eh. Kagagawa ng Adonis na yan. Siya ang nagsumbong. Kaya nabugbog din ako nung gabing yun. Basta,
Nagulat na lang ako, inising ako ni Alona para makipagtanan. E di, sumama ako sa kanya kasi ayaw ko rin naman na malayo siya sa akin. Ang lagay pala, ikaw pa tinanan niya ah. Hindi na mahalaga kung sinong tinanan. Ang mahalaga, nandito ako ulit. Delikado buhay mo rito. Alam mo bang, bukod sa mga aswang, hinahanapan na rin ng mga kasamaan natin. Inausap ni Doña Lara si Mang Temyong para hanapin ka. Patay o buhay, kailangan ka mahuli. Parang nilagyan ka pa ng pabuya sa ulo eh. Inaasahan ko naman ang bagay na yan, Nando. Lintik ka. Anong balak mo ngayon? Hindi ka na makakabalik sa samahan, no? Nandito ako para makibalita lang kung ano nangyayari sa mga aswang. Wala pa rin paramdam eh. Yung huling may biniktima sila, yung pa rin ang huli. Pero sa pagkakaalam ko, itong si Mang Temyong may timbre na sa kanya kung saan mapupuntaan ng mga aswang. At pre, eto pang malupit. Pinondohan ni Doña Lara ang samahan natin. Kaya mas dumami ngayon ng mga manunugis. Ha? Bakit pinondohan? Yun ang kasunduan nila kapalit ang paghuli nila sa'yo. Kaya wala ka ng ibang pwedeng pagkatiwalaan sa baryong to kundi ako lang. Teka, ano nang gagawin mo pagkatapos itong pag-uusap natin? Di, babalik na ako agad sa amin. Walang pwedeng makalam na nagpunta ako rito. Kasama ako. Uy, baliw ka ba? Wag na, madadamay ka pa. Baka hindi ka makalabas ng buhay dito, pre. Kaya ko na. Kinaya ko makapasok na mag-isa, di ba? Makakalabas ako na mag-isa. Huwag mo ko intindihin. Kumusta naman ang buhay niyo ni Alona? Parang mag-asawa na kayo eh. Yun, kinakaya naman namin. Pero kailangan ko rin magtrabaho. Mauubos na rin yung perang dala namin eh. Kailangan niyo ba ng tulong? Hindi na. Nakakaya. Problema ko to kaya ako ang haharap dito. Laki ng pinagbago mo ah. Pero proud ako sa iyo, pre. Basta, mag-iingat ka lang ah. Pre, dito lang tayo lagi makita. Tuwing Sabado, nandito ako para makibalita. Bakit kasi hindi mo na lang sabihin sa akin kung saan kayo nakatira para di na nalalagay ang buhay mo sa panganib pag pumupunta ka pa dito? Bumuntong hininga na lamang si Elias. Pinangako niya sa sarili na wala siyang pagsasabihan. Pero hindi naman iba sa kanya si Nando. Kaya sa huli, sinabi na rin niya kung nasaan sila. Hindi niya lamang sigurado kung matutuntun siya ng kaibigan dahil liblib na rin ang kinaroroonan ng tirahan nila ni Alona. O sige na, umalis ka na. Hindi na magandang narito ka ng matagal. Baka mamaya merong nakasunod sa atin. Maraming salamat pre ha. Hanggang sa muli. Tinipik na lamang siya ni Nando sa balikat. Agad na rin niyang nilisan ang lugar na yon. Bumiyahe siya pabalik at nang nasa kagubatan na siya, hindi niya inaasahan na masusubok ang kanyang pagiging manunugis. Punyal lamang ang dala niya noong mga sandaling yun. Pero malakas ang kanyang loob para harapin ang mga aswang na nagpaparamdam sa paligid. Ay nako, minamalas ka nga naman oh. Tumigil siya sa paglalakad at nakiramdam. Di nagtagal, narinig na rin niya ang pag-angil ng mga yun. Hinandanan niya ang kanyang sarili. Maya-maya pa, isang aswang ang lumundag patungo sa kanya. Hindi siya nagdalawang isip na patamaan ng nilalang na yon. Nasugatan niya ito sa bandang braso. Dahil sa pinakitang pagiging alerto ni Elias, tila nagkaroon ng pag-aalinlangan ng mga aswang. Para bang nalaman agad nilang hindi basta-basta ang lalaki. Oh, bakit kayo natigilan? Natatakot na ba kayo? Kailangan na natin kumatras. Isa pala siyang manunugis. Magaling siya. Biglang gumapang ang mga yon paket ng mga puno. Lumundag palis at hindi na nahabol pa ni Elias. Napatras man niya ang mga nilalang. Aminado siyang kinabahan din siya sa nangyari. Mabuti na lamang ay hindi siya nagpakita ng kahit na anong kahinaan. Nagmamadali na siyang umalis doon at agad na tinungo ang kanilang baryo. Gising pa si Alona nang dumating siya. Kumilos na lamang siya ng normal at hindi na sinabi sa babae kung ano ang nangyari. Mabuti naman at dumating ka na. Bakit? May nangyari ba rito habang wala ako? Kanina kasi natutulog na ako. Tapos nararamdaman ko parang ang daming umaaligid dito sa bahay natin, Elias. Pakiramdam ko may aswang dito kanina. Agad na inilabas ni Elias ang kanyang punyal.
Lumabas siya ulit at saka nilibot ang paligid ng bahay pero wala na siyang nakita pa. Huwag kang mag-alala. Kasama mo lang ako. Hindi na kita iiwan. Naging kalmado na rin naman ang kalooban ng babae sa mga sandaling yon. Makalipas lang ang ilang minuto, nakatulog na rin ito. Habang si Elias naman ay nagbantay na lamang hanggang sa magumaga. Ang pangyayaring yon ay sinabi nilang magkasintahan kay Mang Ilorde. Ang sabi na matanda, baka mga pusa lang daw na naghahabulan ang narinig ni Alona. Pero kilala ni Elias ang kanyang kasintahan. Alam niyang kung ano ang naramdaman nito ay totoong yun ang naroon. Isang linggo pa ang lumipas. Habang patagal sila ng patagal sa lugar na yon, parami na ng parami ang napapansin ni Elias na kakaiba. Isa na nga rito ay ang kawalan ng tindang bawang at asin sa baryo. Pati na rin ang kakaibang ingay na naririnig niya kung saan kapag linggo na madaling araw. Bukod pa rito, napapadalas na rin ang pangangaswang sa kanila. Sumagi na nga rin sa isipan ni Elias na mas mainam na umalis na sila roon bago pa tumama ang kanyang hinala. Pero hindi naman sila makalis kaagad dahil ilang araw na rin pabalik-balik ang lagnat ni Alona. Dali na kaya kita sa ospital ngayon. Hihingi ako ng tulong kay Mang Ilorde. Baka may sasakyan sila. Hindi na, lagnat lang naman ito eh. Pabalik-balik na ang lagnat mo eh. Baka mamaya niyan, hindi na normal yan. Ayos lang ako. Nangyayari na to sa akin bago pa tayo magkakilala. Huwag ka nang mag-alala. Kailangan ko lang itong ipahinga. Sigurado ka ba? Oo naman. O sige, dito ka na lang muna. Kailangan ko lang puntahan si Mang Ilorde. Sabi niya kasi kanina, puntahan ko siya sa kanila kasi may ibibigay siyang gamot. Sakaling may mga magparamdam na aswang, hawakan mo lang ang punyal ha. Hindi naman sila makakalapit sa iyo kasi nilagyan ko na ng walis tingting ang labas ng bahay natin. Takot sila sa walis tingting eh. Pagtango na lamang at pilit ng ngiti ang tinugon ng babae. Dali-dali rin namang umalis ng bahay si Elias. Sa kanyang paglalakad patungo sa bahay ni Mang Ilorde, meron siyang natanaw sa di kalayuan na may mga dalawang kawayan na may apoy sa dulo. Parang mga sulo. Nung una, di niya yun pinansin at dumiretso sa bahay na matanda. Pero wala roon si Mang Ilorde. Kaya natuon na naman ang kanyang atensyon sa mga taong nagtitipon-tipon at nasa iisang direksyon ang daan habang may dalang sulo. Palihim siyang sumunod sa mga yon hanggang sa marating na nga nila ang malawak na kapatagan na nasa liblib din na parte ng baryo. Maraming taong nagtipon-tipon. Maliwanag ang lugar dahil sa mga dala nilang ilaw. Hindi mapaliwanag ni Elias sa sarili niya kung ano ang nangyayari. Basta sa mga pagkakataong ito, sigurado na siyang hindi talaga normal ang mga residente doon. Pagbihira, anong nangyayari dito? Nakita niya si Mang Ilorde na tumayo sa harapan ng mga tao. Pinakinggan ni Elias sa mga sinabi nito kahit na alam niyang maaring malagay sa kapahamakan ng kanyang buhay. Mga kasama, alam kong nung una pa lang gusto nyo na silang galawin. Alam kong galit tayo sa mga tao. Pero sa puntong ito, gusto kong hingin ang inyong pakikisa. Sana naman, huwag nating galawin ang babaeng si Alona. Nasabi ko naman sa inyong lahat na siya ang anak ko nung ako ay normal na tao pa lamang. At ito rin naman ang punot dulo ng lahat kung bakit mas pinili kong maging aswang para magkaroon ako ng kakayahan na mabawi siya. Ngayong narito na siya sa akin, hindi ko na hahayaang makuha pa siya ulit ng matapobreng si Lara. Hindi na ako papayag. Kaya sana naman, bilang inyong pinuno, ibalato nyo na ang anak ko. Hayaan nyo akong maging ama sa kanya. Sa sinabing yun ni Mang Ilorde ay lalong naghiyawan ng mga aswang. Piling-pili lang ang mga sumang-ayon dito. Karamihan gustong kainin ang magkasintahan. Nakikiusap ako sa inyo bilang pinuno ng baryong ito. At bilang pinaka-nakakataas na aswang kaysa sa inyo. Nagtindigan ng mga balahibo ni Elias nang tuluyan na niyang nakumpirma kung anong klase ng mga nilalang ang mga kasama nila sa baryo. Dahil dito,
Otomatikong pumasok sa isipan ng binata na kailangan na nilang makaalis sa lugar na yon. Dali-dali siyang bumalik ng kanilang bahay. Pinaliwanag niya agad sa kasintahan niya ang tungkol sa pagiging aswang ng mga tao. Pero hindi na muna niya sinabi ang tungkol sa ama ng dalaga. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Oo, nakita ko silang nagtitipon-tipon at pinag-uusapan nila tayo. Nasabi rin ni Mang Ilorde na aswang talaga sila. Kaya pala nung nakaraan, nakita ko yung batang lalaki na kinakain ng buhay yung manok. Akala ko may diferensya sa pag-iisip kaya niya ginagawa yun. Bubuhatin na kita. Kailangan na natin makaalis dito kagad. Kaya kong maglakad. Magiging pabigat ako kung ipapasan mo pa ako. May sakit ki. Kaya ko nga, Elias. Magtiwala ka sa akin. O sige, magmadali na tayo. Tara na. Ipinasok na kagad nila sa bag ang kanilang konting gamit. Dali-dali silang lumabas ng bahay nang masigurong walang makakakita sa kanila. Tumakbo na sila sa kagubatan. Hindi pa sila nakakalayo, nararamdaman na ni Elias na mayroong sumusunod sa kanila. Kabadong malala na ang dalawa. Kahit na nalaman niyang ama ni Alona ang pinuno ng mga aswang, hindi pa rin siya nakakasiguro kung bubuhayin sila ng ibang aswang. Lalo pat parang hayok na hayok ang ilan sa mga ito. Tumigil sila sa gilid nang hingali na si Alona. Malalim na paghinga ang ginawa ng babae. Nahihirapan na itong makahinga kaya kailangan na muna nilang tumigil. Ayos ka lang ba, mahal? Oo, kailangan ko lang ng konting pahinga. Ipapasa na kita. Iiwan na lang natin itong mga gamit natin. Hindi natin iiwan ang gamit. Wala na tayong gagamitin kahit makaalis pa tayo rito. Mas mahalaga ang buhay mo kaysa sa mga gamit na yan. Hindi nga, makinig ka sa akin. Ang bihira naman, oh. Makikipagtalo ka pa ba? Hindi na. Ikaw na tama. Huwag na tayo maingay. Hindi pa lumilipas ang 5 minuto, nakita nilang dumating ang ilang aswang. Dahil dito, mas lalong lumakas ang kanilang kaba. Sumiksik sila sa gilid. Ginawa nila ang kanilang makakaya para lamang hindi sila makalikha ng kahit na anong ingay. Pero dahil nga masama ang pakiramdam ng dalaga, hindi na nito naiwasang hindi mapaubo. Napukaw nila ang atensyon ng mga aswang. Nakatingin na ang mga yon sa direksyon kung saan sila nakatago. Wala nang pagpipilian si Elias. Kailangan niyang isangkalang ang sarili niya para hindi masaktan si Alona. Ako ang lalabas. Dito ka lang ha. Pakiusap. Makinig ka naman. Lakas loob na lumabas sa pinagtataguan ng lalaki. Tumigil ang mga aswang. Inilabas naman ni Elias ang nag-iisang sandata niya. Ang kinakalawang na punyal. Tinutukan niya ang mga yon. Hindi siya nagpapakita ng kahit na kaunting takot. Ano? Kakainin niyo ako? Sige, lumapit kayo. Di ako natatakot sa inyo. Maigpit ang pagkakahawak niya sa punyal. Matinding pagiging alerto ang kanyang ginagawa. Hindi nagtagal, lumapit na rin ang 2 aswang sa kanya. Nang gumapang ito ng mabilis, sinabayan niya rin ang mga yon. Nakalmot siya ng isang aswang pero mababaw lang ang sugat na kanyang tinamo. Kahit na ganun, nagawa pa rin niyang itarak ang hawak na punyal sa tagiliran ng isang aswang. Habang ang isa naman ay siging lumundag sa kanya at pumaybabaw. Buong puwersang sinipa ni Elias ang aswang na yon. Kahit bumaon pa ang kukunon sa kanyang braso. Pagtayo ng lalaki, tinarak niya ang punyal sa tiyan ng aswang. Pinagsasasaksak niya yon ng maraming beses hanggang sa matumba ito. Samantala, muli namang lumusob ang isang natitira. At dahil nga may tama na rin yon, hindi na rin ito umubra pa kay Elias. Nasaksak ng lalaking aswang sa kaliwang dibdib na naging dahilan para tuluyan ng malagutan ng hininga. Mahal, kailangan na nating umalis. Ano, kaya mo na ba? Oo, kayang-kaya ko na. Maglalakad na sana sila pero bigla na namang may dumating na 5 aswang na pumalibot sa kanila. Sa puntong ito, kinabahan na si Elias.
Mas mahirapan na kasi siyang makipaglaban dahil kailangan niya ring intindihin ang kasintahan niya. Kabado na si Elias, pero nakapagdesisyon na siya sa mga sandaling yon. Isusugal na niya ang kanyang buhay, makaalis lamang ang babae. Pero laking gulat na lamang nilang dalawa nang biglang bumulagta agad ang aswang na yon. Nakita na lang nila na may palasyon ang nakabaon sa ulo ng mga yon. Ano? Nahuli na ba ako ng dating? Lumabas si Nando mula sa madilim na parte. Napahinga na lamang ng maluwag si Elias sa talona ng mga sandaling yon. Hindi naman. Pero mas maganda sana kung mas maaga. Maraming salamat, pre, ha? Kinailangan ko pang tumakas sa mga kasama natin, pre. Papunta kasi sila ngayon sa baryo ng mga aswang. Pre, yung baryo na tinirhan namin, mga aswang ang naroon. Ibig mo sabihin, sa tagal nyo ron, aswang pala mga nandun? Oo, kaya nga dapat umalis na tayo. Kasi kung doon din papunta sila Mang Temyong, sigurado dito sila dadaan. O sige, kasamahan ko na kayo. Baka may mga aswang na pag-alagala rito. Mas magandang may katulong ka, pre. Oo, sige. Maraming salamat, ha. Tara na. Nilisan na rin nila ang parting yon at nagsimula na rin silang maglakad. Malawak ang kagubatan kaya hindi naging madali sa kanila na makalis kagad doon. Nagkandaligaw-ligaw din sila dahil na rin sa pag-iwas nila sa mga aswang. At sa kamalas-malasan pa, ang direksyon na kanilang dinaanan ay ang direksyon din na dinaanan ng mga manunugis. Pampira naman buhay to. Bakit bigla na lang sila nag-iba ng daan? Parang hindi mo namang kilala si Mang Temyong. Palagi may plan B at plan C yun. O sige, mag-iba na lang rin tayo ng daan habang malayo-layo pa sila. Ikaw nang bahala sa baby mo, ha? Ako nang bahala sa sarili ko. Maingat na ang ginawa nilang paglalakad na halos wala na silang nagagawang ingay. Buong akala nila noon ay makakaligtas na sila sa mga kapwa nila manunugis. Pero hindi nila inaasahan ang susunod na mangyayari. Dadaan na sana sila sa ilog, pero nagulat na lamang sila na makasalubong nila si Adonis doon kasamang iba pang manunugis. Nung una, nakatitigan pa sila, pero bigla na lamang silang tinutukan ng mga palasyon ng mga yun. Tingnan mo nga naman, halos 5 linggo na namin hinahanap tong dalawang to. Sino mag-aakala na kayo mismo ang lalapit sa amin? Adonis, hayaan na natin tong dalawang to. Hindi naman ito kalaban natin kundi ang mga aswang. Ano nga yan? Alam mo ba sinasabi mong taksil ka? May sinumpahan kaming kasunduan kay Doña Lara. Kailangan namin maibalik si Alona sa ina niya. At si Elias, paparusahan namin yan. Tungkol lang ba talaga to sa kasunduan nyo ng Donya? O tungkol na ito sa pride ng pagiging lalaki mo? Anong pinagsasabi mo? Alam kong kaya ka gigil na mahuli ako ay dahil hindi mo matanggap na ang isang katulad ko lang ang pinili ni Alona. Di ba gusto mo si Alona? Di ba sinabi mo pa sa lolo mong ireto ka sa kanya? Pero anong nangyari? Wala! Akala mo ba hindi kinuwento sa akin ni Alona kung papaanong binasted ka niya? Itigil mo na ang kahibangan mo, Adonis. Kahit na kailan, hindi kita magugustuhan. Malayong-malayong ugali mo sa ugali ni Elias. Kahit sinong babae, hindi magkakagusto sa pagiging arugante at hambog mo. Mas lalong nanggalaiti ang lalaking si Adonis. Nakikiskisa na ang bagang nito sa gigil. Hindi nito matanggap ang lahat ng naririnig nito. Kaya naman lumapit na ito sa kanila at tinaltak ang kwelyo ni Elias. Sinuntok nito si Elias ng ilang ulit. Tutulungan sana ni Nando ang kanyang kaibigan pero tinutukan na siya ng espada sa leeg. Anong karapatan mong insultuhin ako, ha? Basura ka lang sa paningin ko. Oo, gusto ko si Alona. Wala akong pakialam kung ayaw niya sa akin. Dahil kapag natapos ang problema sa aswang, kaming dalawa ikakasal. Ako ang karapat dapat sa kanya. Dahil mayaman ang angkan ko. Hindi kagaya mo. Wala kang pamilya. Latak ka lang sa lipunan. Tinulungan ni Alona ang kanyang kasintahan na makatayo. Dugo agad ang bibig ni Elias. Gustuin man itong lumaban pero hindi na lang niya ginawa. Nababahala kasi siya na baka mapahamak si Alona at Nando. Tingin mo
mo papayag akong maikasal sa'yo? Wala akong pakialam kung mayaman ang angkan mo. Mas pipiliin ko pang magpakasal sa isang taong naghihikahos na may mabuting puso kesa sa'yo. At kahit na ikaw na lang ang lalaki sa buong mundo, mas pipiliin ko na lang na mamatay kesa maging asawa ka. Manahimik ka! Akmang sasampalin na ni Adonis ang dalaga nang humarang naman si Elias. Nasalag nito ang kamay ni Adonis. Pero dahil dito, muling binugbog ni Adonis ang lalaking si Elias. Salubungin niyo si Lolo Temyong. Sabihin niyo, hindi na tayo makakasama sa pagpunta sa baryo ng mga aswang. Ibabalik natin ang 3 to sa baryo natin. May kung anong pampatulog ang tinapat sa ilong nila Elias. Nawalan sila ng malay at hindi na nila alam kung ano ang mga sumunod na kaganapan. Nagising na lamang sila na nasa loob sila ng isang tolda. Nakatali ang kanilang mga kamay. Umaga na rin. At base sa naririnig nila sa labas, mukhang naging matagumpay ang unang paglusob nila Mang Temyong sa baryo ng mga aswang. Mahal, ayos ka lang? Kumusta pakiramdam mo? Wala na akong lagnat, pero nanghihina ako sa gutom. Pre, pasensya na ha. Nahuli tayo. Walang may kasalanan, pre. Ang isipin na lang natin ngayon, paano makakakain si Alona? Kagabi pa to walang kain eh. Magsasalita pa sana si Elias nang biglang may pumasok na rin sa kinalalagyan nilang tolda. Bumungad sa kanila si Doña Lara. Kasama nito si Mang Temyong at Adonis. Agad na sinampal ni Doña Lara ang binatang si Elias. Gigil na gigil ito sa kanya. Ang kapal ng mukha mong itana ng anak ko. Hindi mo na nga mapakain ng sarili mo. Ang lakas pa ng loob mong idamay siya sa kahirapan mo. Mama, ako ang kusang sumama sa kanya. Ako ang may idea na umalis. Mapagod na akong kasama kayo. Ginagawa niyo lang akong puppet na dapat lahat ng gusto niyo ay gagawin ko. Mama, may sarili akong buhay. Matanda na ako. Nasa tamang pag-iisip na ako para magdesisyon para sa sarili ko. Huwag niyo na akong kontrolin. Hayaan niyo akong piliin ang mga bagay at taong gusto ko. Hayaan niyo akong piliin ang buhay na alam kong makakapagpasaya sa akin. Buhay na makakapagpasaya sa'yo? Tapos ano? Magugutom ka? Katangahan! Ikaw ang tagapagmana ng lahat ng kayamanan ko. Tapos mag-aasawa ka lang ng walang direksyon ng buhay? Anong katangahan ang ginawa mo, Alona? Mahal ko si Elias. Inalagaan niya ako sa maikling panahon na pagsasama. Pinrotektahan niya ako laban sa mga aswang. Kontento na ako sa buhay na maramdaman ko lang naligtas ako. Kaya... Manahimik ka! Wala ka pang alam sa buhay. Mas inuuna mo pa ang emosyon mo kaysa sa utak. Doña Lara, ako na ang bahala sa kasamaan naming nagtaksil. Ipapataw namin sa kanya ang pinakamataas na parusa na naayon sa batas namin mga manunugis. Mang Temyong, grabe naman yata yan. Hindi naman sobrang lalang kasalanan niya. Hindi naman siya pumatay eh. Manahimik ka, Nando. Hindi ka kasali dito. Pasalamat ka, may influencer rin ng pamilya mo kaya mamaya lang pakakawala ka na rin namin. Ikaw lalaki ka. Magdudusa ka sa ginawa mo. Ikaw naman, Alona, pagkatapos nito, hindi ka na makakaalis. Dadali na kita sa ibang bansa para hindi ka na makita ng lalaking yan. Doon kayo magsasama ni Adonis. Bakit hindi na lang kayo ni Adonis ang magsama? Hindi ko nga gusto ang lalaking yan. Kahit 1% ay wala akong nararamdaman para sa kanya. Hindi ko alam kung bakit mas itong inuunan nyo. Ang tunay nating problema ngayon ay ang mga aswang. Mang Temyong, wala kayong kamalay-malay na mas lalong nagkaroon sila ng dahilan para labanan tayong lahat? Ang pinagsasabi mong bida-bida ka. Alona, nabanggit mo sa akin noon na ang ama mo ay tinaboy ng angka ng mama mo dahil mahirap lang siya. Nasabi mo rin na wala ka ng balita sa kanya mula nung bata ka pa. Mahal, buhay ang tatay mo. Tatay mo, si Mang Ilorde. Nawindang ang dalagang si Alona sa narinig niya. Salubong naman ang kilay na maglolong Temyong at Adonis. Habang si Nando naman, naguguluhan din. Hindi naman makapaniwala ang donya na si Lara. Anong sinasabi mo, Elias? Kagabi, nung sinabi ko sa iyong nasundan ko at natuklasan ko na aswang sila, nabanggit ni Mang Ilorde sa mga kasama niya na anak niya. Nakikiusap siya sa mga aswang na huwag kang gagalawin dahil mag-ama nga kayo. Na ikaw ang anak niya na inilayo ni Doña Lara. Dahil nung normal pa siyang tao, minatas siya ng mama mo
at ng buong angkan ni Doña Lara. Tumingin si Elias ng masama sa Doña. Hindi naman ito makapagsalita. Mama, sabihin mo nga sa akin, Elorde ba talaga ang pangalan ng tatay ko? Umamin ka sa akin ngayon. Hindi na mahalaga kung anong pangalan niya. Ang mahalaga ay nasa maayos ka ng buhay ngayon. Kaya pala sanay na sanay kang itaboy si Elias dahil ganun na ganun din ang ginawa mo sa ama ko. Naniniwala ka sa sinasabi ng lalaking yan? Alam kong hindi kayang magsinungaling ni Elias sa akin, kaya alam ko totoo ang sinasabi niya. Dahil sa pangtataboy at pagiging matapobre mo kay Mang Elorde, napilitang siyang magpakaswang para lang magkaroon siya ng kakayahan na mabawi ang anak niya. Kasalanan mo ang lahat ng ito, Doña Lara. Kung bakit may mga aswang ngayon at kung bakit may mga buhay na maaaring madamay. Lahat ng yun, kasalanan mo. Manahimik ka! Sige na, bugbugin niyo na ang isang yan. Isasama ko ng anak ko pa uwi. At bukas na bukas din, dadalhin na kita sa ibang bansa at wala na kayong magagawa ron. Wag niyo siyang sasaktan! Pero sa pilitan ng kinuha ng mga manunugis ang binatang si Elias, kinaladkad ito palis at dinala sa isang piitan. Muli, nakatikim na naman ng bugbog ang lalaking si Elias. Kada parte ng katawan niya ay nararamdaman niya ang sipa at suntok. Hilong-hilo na siya noong mga sandaling yun. Nanlalabo na rin ang kanyang paningin. Saka lamang siya tinigilan ng mga lalaki nang mawalan na siya ng malay. Dahil sa labis na bugbog at sakit na kanyang tinamo, gabi na siya nang muling magising. Pagsilip niya sa selda, nakita niyang wala ng tao sa paligid. Wala na rin ang dalawang nagbabantay sa kanya. Nang subukan niyang kumilos, naramdaman niya ang sakit sa buo niyang katawan. Pero pinilit niya pa rin makabangon. May nakakarinig ba sa akin dyan? Pakawalan niyo ako rito. Kailangan niyo makinig sa babala ko. Ano mang oras ngayon, maaaring dumating ang mga aswang. Kailangan niyo maganda. Pero kahit na anong sigaw niya, ay wala namang nakakarinig sa kanya. Tuluyan na siyang nawala ng pag-asa at napaupo na lamang ulit. Nalugmok siya sa isang sitwasyon na hindi niya kayang kontrolin. Pakiramdam niya ay napakawala niyang kwenta. Halos kalahating oras ding nagsisigaw si Elias doon, hanggang sa marinig na lamang niyang nagkakagulo na sa labas. Narinig niyang umatake na ang mga aswang. Muli na namang dumaloy ang kaba niya sa kanyang sistema. Unang pumasok sa isipan niya ay ang dalaga. Pakawalan niyo ako rito! Uy! Nasa alanganin si Alona! Hindi siya mapapahamak ngayong gabi. Nanlaki ang mga mata ng lalaking si Elias nang marinig ang tinig na yon ni Mang Elorde. Napatras siya. Sigurado niyang hindi siya maaabot ng matanda. Kailangan ko makita at makausap ang anak ko, Elias. Ituro mo sa akin kung nasaan siya. Mang Elorde, huwag niyo pong sasaktan si Alona. At bakit naman sasaktan ng isang ama ang kanyang anak? Pero ang mga kasama niyo, alam naman natin pareho na gustong-gusto siyang kainin ng ibang aswang. Narinig kong pagpupulong niyo eh. Kaya alam kong hindi rin siya ligtas ngayong gabi. Wala akong pakialam sa ibang aswang. Poprotektahan ko ang anak ko. Total, hindi na rin naman ako pinakikinggan ng mga kasama ko. Ngayon, anak ko na lang ang iniintindi ko. Kaya Elias, tulungan mo ko. Pareho nating mahal si Alona. Kung hindi ka makikipagtulungan sa akin, hindi na natin siya mababawi kay Lara. Iligtas natin si Alona sa pagmamanipula ng ina niya. Nung mga sandaling yun ay napapaisip si Elias. Batid niyang hindi rin naman niya kakayaning iligtas si Alona na mag-isa. Kaya naman nakakumbinsi na rin siya na matandang aswang. Nararamdaman niya rin naman kasi na totoo at sincero ang damdamin na matanda para kay Alona. Sige, papayag ko sa gusto mo. Pero ipangako mo sa akin, hindi mo siya pipiliting sumama sa'yo kapag ayaw niya, ha? Wala naman akong balak na isama siya sa buhay na meron ako. Gusto ko lamang siyang makausap. Gusto ko lang sabihin sa kanya na hindi totoong iniwan ko siya noon. Kung ganon, tulungan mo na ako makatakas. Nagpalit ng anyo matandang si Elorde. Hindi makapaniwala ang binatang si Elias ng pihitin ni Mang Elorde ang kandado. Malakas sa matanda. Dito na napatunayan ni Elias na hindi rin talaga basta-basta ang ama ng kanyang kasintahan.
Habang nagkakagulo ang mga manunugis at ang mga aswang, palihim na umalis si Elias at Mang Ilorde doon. Dumaan sila sa kagubatan para mas lalong walang makakita sa kanila. Naglakad lamang sila para hindi sila makalika ng kahit na anong ingay. Sa pagkakaalam kasi ni Elias, marami-rami ding mga manunugis ang rumuronda sa kagubatan. Iniiwasan nilang magkaroon ng kaengkwentro para mas mabilis silang makarating kay Alona. Gaano na kayo katagal ng anak ko? Magtatatlong buwan pa lang po. Ibig sabihin, bago lang pala kayo. Pero bakit kayo nagtanan? Tungkol po doon, napilitan lang po kaming dalawa na magsama. Bago kasi yon, nalaman ni Doña Lara na magkasintahan kaming dalawa. Pinabugbog ako ni Doña Lara, habang si Alona naman, dadalhin siya sa Amerika. Kaya nung madaling araw, pinuntahan ako ni Alona. Dala na niya yung mga gamit niya. Kaya nag-impake na rin ako. Ayaw ko rin naman na mawala siya eh. Kaya kahit naduka lang ang tingin sa akin ni Doña Lara, talagang ipinaglaban ko siya. Yun ang dahilan kung bakit po kami nagtanan. Pasensya na po kung itinanan ko ang anak niyo ng maaga. Hindi naman ako galit. Sa katunayan masaya pa ako sa ginawa mo. Inilayo mo siya sa kontrol ng ina niya. Walang iya talaga ang Lara na yan Kahit na kailan, wala siyang pakialam sa nararamdaman ng mga taong nagpapahalaga sa kanya. Huwag niyo naman po sanang mamasamain. Pero ano po ba kasing nakita niyo kay Doña Lara at bakit kayo nagkaanak sa kanya? Pareho kasi kaming lasing noon. Hardinero ako sa kanila. Tapos, ayun, may nangyari sa amin. Akala ko noon mahal niya ako, pero hindi pala. Ako lang pala ang nagmamahal. Nung nalaman namin na buntis siya, balak niya pang ipalaglag si Alona. Pero pinigilan siya ng mga magulang niya kasi yun daw ang gagawing tagapagmana. Wala talaga siyang nararamdaman sa akin kahit na magkasintahan kami. Siguro bagot na bagot lang siya sa buhay niya kaya niya ako pinatulan. Grabe pala talaga si Doña Lara, no? Pero mas grabe po ang ginawa ninyo. Sana hindi na kayo naging aswang. Mas naging miserable po yata ang buhay niyo nung naging aswang kayo Miserable talaga. Laging nasa panganib ang buhay ko. Ilang beses na nga ako nakaligtas nung araw Hanggang ngayon na ako na ang pinuno. Delikado pa rin ang buhay ko. Pero wala akong magagawa. Ito lang ang tanging paraan para makalapit ako kay Alona. Kung hindi ako nag-aswang ngayon, hindi ko kakayaning harapin ang mga armadong tauhan ni Lara. Natapos ang kanilang usapan ng matanaw na rin nila ang malaking mansyon. Pumesto na muna silang dalawa sa di kalayuan doon. Habang nakatago sa ilalim ng puno, pinagplanuhan nila ng maigi ang kanilang gagawin. Hindi pwedeng ako ang papasok sa loob. Nararamdaman ko, naglagay na sila ng mga pangontra. Ganito ang gawin natin. Susubukan kong agawin ang atensyon ng mga bantay. Palalabasin ko silang lahat at saka ko sila papaslangin ng isa-isa. Pagkatapos nun, pumasok ka na kaagad sa loob. Hanapin mo si Alona. Kahit anong mangyari, huwag kang papayag na hindi ka lalabas kasama siya. Kung kinakailangan na itulak mo si Lara, gawin mo. Buwisit siya. Sige po, copy. Anong copy? Ang ibig pong sabihin nun, naiintindihan ko. Huminga na muna ng malalim ang matandang si Ilorde. Nang makakuha na ito ng tiyempo, agad na rin itong lumabas at nagpakita sa mga bantay. Nagbago siya ng itsura. Dahil doon, naalarma ang mga nagbabantay sa labas. Nagpaputok agad ng baril ang mga yon. Mabilis namang nakailag si Mang Ilorde. Ilang sandali pa, ay inilabas na rin na matanda ang kanyang pakpak. Palipad-lipad dito sa ere at saka umatake sa mga armadong lalaki. Isa-isang napapatay ni Mang Ilorde ang mga nagbabantay. Hanggang sa napilitan na ring lumabas ang iba pa mula sa loob ng mansyon. Niratrat nila ng niratrat ang matandang aswang hanggang sa tamaan nga ito sa pakpak. Dahilan para tuluyan na itong bumagsak. Pero hindi naman naging problema yon para kay Mang Ilorde. Mabilis pa rin ang kilos nito. Mabilis pa rin itong nakakailag at nakakalapit. Nang makita ni Elias na napas lang na matanda ang mga bantay, hindi na siya nagdalawang isip na tumakbo palapit sa gate ng mansyon. Agad-agad siyang pumasok.
Malaki ang mansyon kaya hindi niya agad mahanap ang babae. Nilapitan niya ang isang kasambahay. Inalog-alog niya ito para sabihin sa kanya kung nasaan si Alona. Sa takot, tinuro na lamang ng kasambahay kung saan dumaan ang mag-ina. Tinumbok ni Elias ang daan hanggang sa makarating siya sa likod ng mansyon. Naabutan niyang naroon nga ang dalagang si Alona. Ang kaso nga lang, may kasama palang ina na isang lalaki na may hawak na baril. Hindi nakalapit si Elias nang itutok na sa kanya ang baril. Sige, subukan mong pigilan kami. Hindi ka sasantuin ng bala ng baril. Wag, Mama! Wag mo naman gawin ito! Elias, pakiusap! Wag mo na kaming habulin! Mas pipiliin ko pang umalis kaysa mawala ka! Pero, Sige na kasi! Pakiusap, makinig ka na lang sa akin! Mama, please! Wag niyo pong saktan si Elias! masasaktan talaga siya kapag sumunod pa siya sa atin. Hindi na gumalaw pa ang binata. Napagtanto niya na mas mainam na makalabas sila Alona para si Mang Ilorde na ang bahalang gumawa ng paraan. Paglabas nila sa gate, akmang sasakay na sana ang mga yon sa sasakyan nang biglang dumating si Mang Ilorde. Pinagbababaril ito ng lalaki. Pero mabilis na nakagapang ang matanda at pinaslang lang walang kahirap-hirap ang tauhan ng Donya. Nanlalaki ang mga mata ni Donya Lara. Hindi ito makapaniwala na muli niyang makikita ang lalaking matagal na niyang binura sa kanyang buhay. Bakit gulat na gulat ka? Nagtataka ka ba kung bakit buhay pa ang taong sinubukang ipapatay ng mga magulang mo? Ma, totoo bang sinasabi niya? Pinagbababaril ako ng mga tauhan ng lolo mo. Kailangan nila akong ipapatay dahil nakita kong illegal nilang bentahan ng droga doon. Muntikan na ako mamatay. Ang tanging paraan na lang noon para mabuhay ako ang maging aswang. Kaya eto ngayon ang buhay ko. Isa akong aswang. Huwag kang makikinig sa kanya, Alona. Mama, hindi talaga kita kilala. Lumayo ang dalaga at lumapit kina Elias at Mang Ilorde. Hindi na ako makikinig sa'yo. Buong buhay ko, puro kasinungalingan lang ang sinasabi niyo sa akin. Kinontrol niyo ang buhay ko. At kahit na kailan, wala man lang ako nararamdamang pagmamahal mula sa inyo. Hindi totoo yan. Kung hindi kita mahal, hindi sana maganda ang buhay mo ngayon. Maganda? Itong buhay bang sinasabi niyong maganda? Hindi to maganda, Ma. Ikaw lang ang natutuwa sa ganitong buhay dahil puro yaman lang ang nasa isip niyo. Wala kayong pakialam sa akin. Kaya niyo lang naman ako sinasama sa lahat dahil wala kayong ibang anak na magmamana ng mga kayamanan niyo kapag nawala na kayo. Ang kapal ng mukha mo! Sige, subukan mong idampi ang palad mo sa kanya. Makikita mo kung paano ako magalit. Alona, Elias, tara na. Saan kayo pupunta? Pipiliin ko naman ang buhay na gusto ko. Maraming salamat sa lahat, Mama. Pero paalam. Hindi na sila nag-aksaya pa ng sandali at dali-dali na rin silang umalis doon. Walang ibang nagawa ang Donya kundi ang sumigaw na lang ng sumigaw. Habang sila ay nakapasok na rin sa kagubatan. Pero hindi pa man sila nakakalayo. Tumigil lang muna sila dahil alam ni Elias na maraming tama ang matanda. Naganap sila ng mas ligtas na pwesto. Sumilong sila sa ilalim ng puno ng balete. Umupo na muna kayo, Mang Ilorde. Tatapalan natin ang iba niyong sugat. Hindi, kakayanin ko naman to. Pakpak ko lang naman ng maraming sugat pero kaya ko naman. Sigurado po kayo? Oo, pero tumigil na muna tayo saglit. Naririnig ko ang hiyawan ng mga kapwa ko aswang at ng mga manunugis. Baka makasalubong pa natin ang iba kaya dito na muna tayo. Mahal, mag-usap na muna kayo ni Mang Ilorde. Bibigyan ko kayo ng oras sa isa't isa. Lalayo na muna ako. Elias. Bakit po? Maraming salamat. Tumango na lamang ang binata at naglakad na rin palayo. Nagbantay na lamang siya sa kanyang paligid. Naglakad-lakad habang daladala ang baril na nadampot niya na lang sa lapag. Hindi na niya namalaya na napapalayo na pala siya. Ilang minuto na rin ang nakalipas. Natanaw niya ang mga aswang na parang hinahabol ng mga manunugis. Narinig na rin niya ang sigaw ni Mang Temyong at Adonis. Dahil doon
Nakaramdam na ng pagkabahala ang binata. Siguradong madadaanan ng labanan ng mag-ama kaya nagmamadali na siyang makabalik. Kumari pa siya ng takbo. Halos madapa-dapa pa siya dahil sa mga natatapakan niya. Nang balikan niya si Alona at si Mang Ilorde, nagulat na lamang siya dahil nakikipaglaban na si Mang Ilorde sa kapwa nito aswang. Hindi nagdalawang isip si Elias na paputukan ng baril ang mga aswang para tulungan na matanda. Elias, ikaw nang bahala sa anak ko. Bantayan mo siya. Kakalabanin ko ang mga ito. Kapi po. Kinalaban nga ni Mang Ilorde ang kapwa niya aswang. Kitang-kita na hindi naman nahihirapan si Mang Ilorde. Huwag ka mag-alala. Hindi magiging pinuno ng aswang ang tatay mo kung hindi siya malakas. Elias, umalis na kayo. Magkita na lamang tayo sa ilog. Bilisan nyo na. Dadami pa ito maya-maya. Itay, mag-iingat ka! Kahit madilim, ngumiti na lamang ang matandang si Mang Ilorde. Umalis na rin ang magkasintahan ng mga sandaling yon. Agad namang silang nakalayo pero malayo-layo pa sila sa ilog. Sa kamalas-malasan pa, nakasabay pa nila ang ibang aswang. Napilitan si Elias na gamitin na ang natitirang bala ng baril. Pinagbababaril niya ang mga aswang, pero masyado itong marami. Sa likod lang kita, hindi kita pababayaan. Aatake na sana ng sabay-sabay ang mga aswang nang biglang dumating na naman ang binatang si Nando. Muli, iniligtas ng binata ang buhay nilang dalawa. Tinira na naman ni Nando ng palaso ang mga aswang. Asintado ang lalaki na tinamaan ng mga nilalang sa ulo. Kailangan na natin makalis. Dito ang direksyon nila, Mang Temyong. Kaya dito tayo. Hindi na natapos ni Nando ang kanyang sinasabi nang makitang dumating na ang mga manunugis. Tila napako sila sa kanilang kinatatayuan nang makaharap na nila ang mga yon. Nandito pala kayo. Akala ko ba aalis ka na kinabukasan, Alona? Tapos na ang usapan ninyo ni Mama, kaya wala na dapat kayong pakialam sa akin. Anong walang pakialam? Ipapakasal ka pa sa akin, Alona. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, hindi ka makakaalis. Sige, subukan niyo lumapit. Magkakamatayan tayo. Elias naman, ibigay mo na lang kaya doon isang babaeng yan kesa naman mamatay ka pa. Ano naman laban nyo sa amin dalawa lang kayo ni Nando? Wala akong pakialam kahit ako lang mag-isa. Hindi ko ibibigay basta-basta ang babaeng pinakamamahal ko. Ang dami mo sinasabi. Nakakairita ka. Pakasama. Dakpin ang dalawang lalaking yan. Kunin nyo si Alona. Palapit na ang mga manunugis nang pumalag si Elias. Sinubukan nitong makipagsuntukan sa mga kapwa manunugis. Pero wala na rin itong nagawa ng pagtulungan nito. Hindi na rin nakapalagpas si Nando dahil tinutukan na siya ng espada sa leeg. Bugbog na naman ang lalaking si Elias. Pero parang sanay na ang katawan ni Elias sa kirot at sakit. Nakakatayo pa rin ito at nagagawa pang makatakbo palapit kay Alona. Niyakap ni Elias ang hita ng babae. Nagmamakawang wag kunin ng dalaga. Wag niyo siya kunin. Nakikiusap ako. Kailangan pa nila magsama ng tatay niya. Manahimik ka na. Wala ka na magagawa. Tanggapin mo na lang na ikaw ang talo. Kunin niyo na ang babaeng yan. Ibabalik natin sa nanay niya yan at itutuloy ang kasal. Kahit anong gawing pagpalag ni Alona, nagsimula na namang kaladkarin ng magkaibigan. Pero hindi pa man sila nakakalayo, nakarinig na sila ng malakas na angil. Isang angil na nagpatindig ng kanilang mga balahibo. Tiyagdan niyo na ang mga sarili ninyo. Narito na ang pinuno ng mga aswang. Hindi kayo mapapatawad ng ama ko sa ginagawa ninyo. Magbabayad kayo. Shh! Huwag kang maingay, iha. Bigla akong nananampal minsan. Napatigil sila sa paglalakad ng nasa malawak na kapatagan na sila. Saksi ang maliwanag na buwan nang makaharap na nila si Mang Ilorde. Kahit na papaano, nakaramdam ng pag-asa ang lalaking si Elias. Hindi naman inakala ni Nando na darating ang pagkakataon na aasa sila sa tulong ng isang aswang. Malakas pala talaga ang loob mo, kahit nakakagulo-gulo na kayo mga aswang. Wala naman akong pakialam kung hindi na sila umalim sa akin. Ang malaga sa akin,
ay ang babaeng daladala ninyo dahil anak ko yan. Anak mo nga, pero hindi pa rin ako makapaniwala na naging malakas ang katulad mong niyanggaw lang naman. Para lang sa kaalaman mo, hindi ako niyanggaw. Pinili ko talaga maging aswang. Nagpayanggaw ako. Ngayon, binibigyan ko kayo ng pagkakataon na mabuhay. Bitiwan niyo ang babaeng yan at walang masasaktan ngayong gabi. Hindi mo ako pwedeng takutin. Nakakalimutan mo yata ang pinuno ng mga manunugis ang nasa harapan mo. Ayaw ko ng maraming sinasabi. Simulan na natin to. Pinalusob ni Mang Temyong ang mga bataan nito. Agad namang hinarap ito ni Mang Ilorde. Sa isang iglap lang, lahat ng tauhan ni Mang Temyong ay namatay na rin. Wala man lang kahirap-hirap para kay Mang Ilorde kahit na may mga galos na rin ito. Windang na windang naman si Elias sa mga nangyayari. Hanggang sa mga sandaling ito, hindi pa rin siya makapaniwala na nasa panig sila ng aswang kumakampi. Inilabas na rin ni Mang Temyong ang espada nito. Nakita nilang lahat na mayroong bagay na kumikislap sa bandang leeg ng matandang manunugis. Hindi pwede magkamali ang binatang si Elias. Ang bagay na yon ay walang iba kundi ang anting-anting. Nagsimula ang labanan ng dalawang matanda. Mahusay din si Mang Temyong. Sa katunayan, nagagawa rin itong tapatan ng bawat pag-atake ni Mang Ilorde. Noong mga sandaling yon, hindi maiwasan ni Elias na hindi mabahala. Sa nakikita kasi niya, may tsansang matalo rin si Mang Ilorde. Tumingin siya sandali kay Alona. Kita niya rin kung papaanong mag-alala ang babae. Hindi mo ko kakayaning matalo! Hinato ni Mang Temyong ng malakas ang kanyang espada. Tinamaan si Mang Ilorde sa dibdib. Pero sa mga sandaling yon, tila walang nararamdamang sakit na matandang aswang. Maging si Adonis ay hindi na rin mapakali. Kita niyang anumang oras ay malalagay sa alanganin si Mang Temyong. Biglang mas bumilis si Mang Ilorde. Hindi na namalaya ni Mang Temyong na nasa gilid pala niya ang pinuno ng mga aswang. Isang mahabang kalmot ang ginawa ni Mang Ilorde. Agad na bumagsak si Mang Temyong. Akmang tatapusin na sana nito ang pinuno ng mga manunugis, pero bigla na lamang tinutukan ni Adonis ng talim sa leeg ng dalaga. Sige, gawin mo! Tatagpasin ko ang leeg ng babaeng ito! Napatigil si Mang Ilorde, pero nagulat silang lahat sa ginawa ni Alona. Sinagat ng dalaga ang kamay ni Adonis. Nang mabitiwan siya nito, akmang tatakbo ito palayo, pero tinaga ito ni Adonis. Tinamaan sa likod ang dalaga na agad din namang bumagsak sa sahig. Alona! Alak! Kahit si Adonis, nagulat din sa kanyang ginawa. Nawala na kasi ng malay ang dalaga. Gumapang naman si Elias patungo sa kanyang pinakamamahal na babae. Mahal! Gising! Mahal! Naririnig mo ba ako? Dumilat ang dalaga, pero nanlalabo ang mga paningin nito. Anong ginawa mo sa anak ko? Anong ginawa mo? Unti-unting nagpalit ng anyo si Mang Ilorde. Naging halimaw na ang itsura nito. Dahil hindi na naman na makikita ni Alona ang anyo niyang yon, wala na siyang pakialam kung ano ang mangyayari. Dinakman ni Mang Ilorde si Mang Temyong sa leeg. Iniangat ito sa ere at agad na pinagkakakalmot ng marami sa tiyan. Tumigil lang ang matandang aswang ng pagtangkaan na naman ni Adonis ang buhay ng dalaga. Mabilis na gumapang si Mang Ilorde. Nahawakan agad na matanda ang kamay ni Adonis. Pinisil ni Mang Ilorde ang kamay ng binata hanggang sa unti-unting madurog ang mga buto nito. Halos maihi sa sobrang sakit ang binatang si Adonis. Nabitiwan nito ang espada at saka binali ni Mang Ilorde ang kaliwang braso nito. Binalibag ni Mang Ilorde si Adonis palapit sa lolo nito. Galit na galit ang matandang aswang. Tila ang tumatakbo na lamang sa utak nito ay paslangin ang magama. Humaba ang mga kuko nito. Wala na itong ibang naririnig kundi ang demonyong nag-uutos na tapusin si Mang Temyong at Adonis. Akmang papasalangin na ni Mang Ilorde ang dalawa nang biglang narinig nitong nagsalita si Alona. Itay, huwag kang maging masama. Tila natauhan si Mang Ilorde.
natunaw agad ang galit sa kanyang kalooban nang malamang buhay ang kanyang anak. Dali-daling bumalik sa dating anyo nito. Lumapit ito sa anak na babae. Anak, Tay, sobrang hapdi ng likuran ko. Elias, itakbo niyo na siya sa bayan. Aasikasuhin ko ang mag-amang ita. Naintindihan ko. Nando, samahan mo ako. Itay, huwag mo silang patayin. Ayaw kitang maging masamang aswang. Tumungo na lamang ang matandang si Ilorde. Walang sinayang na sandali ang magkaibigang Elias at Nando. Nang makarating na sila sa kalsada, agad nilang hinarang ang napadaang sasakyan. Mabuti na lamang ay nakilala ni Nando ang nagmamaneho, kaya agad din naman silang dinala sa ospital. Naagapan naman ng dalaga, madili itong naasikaso, at makalipas lang ang ilang oras, sinabi sa kanila ng doktor na nasa maayos ng kalagayan ang babaeng si Alona. Mahal, kumusta ang pakiramdam mo? Mahapdi pero ayos na ako. Elias, mahal, nasan si tatay? Wala pa akong balita eh. Pinabalik ko si Nando sa gubat para sunduin si Mang Ilorde. Pero wala pa sila Nando eh. Papaano kung may nangyaring masama sa kanya? Huwag ka mag-alala. Nararamdaman kong nasa maayos lang siyang kalagayan. Maya-maya pa may kumatok na sa pintuan. Pagbukas ni Elias, pumasok si Nando at ang matandang si Ilorde na puro benda na ang katawan. Iika-ika ring maglakad. Pero kahit na ganon, nakahinga na rin ang maluwag si Elias dahil ligtas na ang matanda. Agad na lumapit si Mang Ilorde sa kanyang anak. Napangiti na lamang ang lalaking si Elias nang makita kung gaano kasaya ang kanyang kasintahan. Buhay si Mang Temyong at Adonis, pero ikinulong namin sila. Yung ibang manunugis naman, kumampi na sa atin. Karamihan kasi sa kanila, ayaw na rin pala sa pamumuno ng dalawa eh. Inausap namin ng iba pa nating kasama na natitira. Nagtiwala sila kay Mang Ilorde. Makikipagtulungan sila sa atin at si Mang Ilorde na tugisin ng iba pang mga aswang na nakatakas. Ano na mangyayari kay Mang Temyong at Adonis? Ayon sa desisyon ng iba nating kasamaan, hindi sila pakakawalan eh. Ikukulong sila. Hanggang sa doon na raw sa kulungan mamatay ang maglolo. maraming salamat sa inyong dalawa at hindi nyo sinukuha ng anak ko. Lalong-lalo ka na, Elias. Pinakita mo sa akin kung gaano ka kadeterminadong protektahan ang anak ko. Alam kong bugbog na bugbog din ang katawan mo. Pero tinis mo ang lahat para lang mailigtas si Alona. Mang Ilorde, mahal na mahal ko po kasi ang anak ninyo. At kahit na hindi ako mahusay na manunugis at wala rin akong yaman, handa akong ibuwis ang buhay ko para sa kanya. Mahal, maraming salamat. Salamat sa inyo. Maswerte akong meron akong mga kasama na kagaya ninyo. Lalo ka na, Elias. Maraming salamat. Sana pagkatapos nito, makapamuhay na tayo ulit ng payapa. Huwag ka mag-alala, mahal. Malapit na mangyari yon. Kaunting tiis na lang. Tama si Elias. Ngayong wala na ang maglolo, sigurado, watak-watak na rin ang mga aswang. Magiging maayos na rin ang lahat. Nagyakapan na lamang sila ng mga sandaling yon. At dahil pare-pareho silang may mga galos, ilang araw na rin muna silang nagpahinga. Nang makarecover, muling anasikaso ni Mang Ilorde ang mga kapwa nito aswang. Kasama ng ibang manunugis, inubos nila ang mga natitirang aswang sa kagubatan. Tuluyan ang nakapagbagong buhay ang matandang si Ilorde. Hindi man ito makabalik sa pagiging tao, pero lahat ay ginagawa nito para maging tunay na ama sa kanyang anak. Hindi na nagpakita pa si Alona sa kanyang ina na si Doña Lara. Namuhay na lamang ng simpleng dalaga kasamang lalaking si Elias. Sa lahat ng nangyari, masaya ang kalooban ni Elias kahit na nalagay sa alanganin ng kanyang buhay. Masasabi niya na sulit lahat ng kanilang paghihirap. Dahil sa wakas, wala na mga masasamang aswang at masasamang manunugi sa kanilang lugar. Sa ngayon, masaya nang nagsasama si Elias at Alona. Sinusubukan nilang mamuhay ng payapa. Pagkatapos nilang maikasal,
Nagkaroon sila ng 2 anak. Nakabuo sila ng masayang pamilya sa tulong ni Mang Ilorde at ni Nando. Matapang nilang hinarap ang buhay bilang isang ganap na magulang. Wakas,